Ang kakayahan ng magnanakaw na ito ay talagang kahanga-hanga. Gusto niyang tumalon mula sa rooftop na parang si Spider-Man. Bago basagin ang salamin ng bintana, gumuhit pa siya ng hugis puso. Pagkatapos ay pumasok siya sa bintana, kinuha ang mahalagang rebulto ng badha at tumalon pababa. Sa ibaba, may inilagay na kutso na hugis puso. Matagumpay na lumapag ang magnanakaw at tumakas sa lugar. Walang sinuman ang makakaisip na ang matapang na magnanakaw na ito ay isang opisyal ng Cultural Heritage Administration. Kadalasan ay sumasama siya sa mga pulis sa mga misyon at sinasamantala ang pagkakataon upang imbestigahan ang sitwasyon bilang paghahanda sa kanyang mga pagnanakaw. Ngunit sa bawat pagkakataon na nakakakuha siya ng isang artifact, ibinibigay niya ito sa estado. Para kay ng Cultural Heritage Protection Team. Nang araw na iyon, dumating sina Skunk at Choi Ming-gu sa bahay ni Choi Sung-chul para sa isang misyon. Si Skunk ay lubhang masigasig, hindi lang tinawag na teacher si Choi Sung-chul, kundi nagbigay din ng isang bote ng masarap na alak bilang pagpapahayag ng kabutihang loob. Nag-usap sina Choi Sung-chul at Skunk ng masaya. Sinabi ni Choi Sung-chul na siya ay isang mabuting mamamayan at hindi kailanman magpapatakbo ng smuggling. Si Ming-gu ay nakatayo sa tabi, halos mamagana ang mga mata sa pagtitig, hanggang sa hindi na siya makatiis at pinalo ang mesa. Sinabing tigilan na ni Choi Sung-chul ang pag-arte. Gayunpaman, hinila siya ni Skunk palabas at pinaalalahanan na kailangan niyang respetuhin si Teacher Choi. Tumakbo si Ming-gu palabas ng pinto, habang lumalakad ay tinawag si at sinabing may problema sa ulo itong si Skunk. Sa madaling salita, hindi ko siya kayang makasama. Pagsapit ng gabi, si Choi Sung-chul ay uminom ng masarap na alak na regalo ni Daimyong, bigla siyang inantok at humiga sa sofa, umuungol ng malakas. Sa sandaling ito, lumitaw ang magnanakaw na nakaitim, naghahanda na pasukin ang bahay ni Choi Sung-chul. Ngunit ang bahay ni Choi Sung-chul ay parang tanggulan, ang buong paligid ay may matataas na boltaheng kable, maging ang bubong ay puno ng panganib. Ang mga kable ay nakakalat sa lahat ng dako. Mabilis na nag-type si Lee Chang-ja, kasamahan ni Daimyong, at agad na natagpuan ang tanging ligtas na lugar, ang 3 flagpoles na kumakaway sa bakuran. Tanging ang 3 flagpoles na ito ang walang kable. Natanggap ni Daimyong ang impormasyon at agad na kinontrol ang drone. Binitbit ang isang kable na may magnet, ikinabit ito sa tuktok ng flagpole. Pagkatapos ay dumulas siya sa kable, lumilipad sa madilim na gabi na parang si Spider-Man. Maayos siyang nakarating sa tuktok ng flagpole sa pamamagitan ng kable. Sa puntong ito, ilang metro na lang siya mula sa pinto. Kung lalakarin niya sa lupa, mayroon pa ring maraming panganib sa paligid. Isang maliit na pagkakamali lang, maaari siyang makuryente ng mataas na boltahe. Kinontrol ni Daimyong ang kanyang katawan, tumayo ng tuwid sa tuktok ng flagpole, at dahan-dahang tumalon sa 3 tuktok. Pagkatapos ay tumalon siya pababa, at maayos na lumapag sa lupa sa labas mismo ng gate. Kinuha niya ang fingerprint at air scan ni Choi Sung-chul. Ito ang mga bagay na nakuha ni Daimyong kanina habang nasa bahay ni Choi Sung-chul. Nakuha na niya ang biometric information nito at madaling binuksan ni Daimyong ang gate. Halos walang security guard sa loob ng bahay. Si Daimyong ay parang naglalakad sa isang lugar na walang tao. Malaya siyang naglalakad sa library ni Choi Sung-chul. Ang layunin niya ngayong araw ay ang Destroyer Scripture, Volume 1, isang sinaunang aklat. Naghanap si Daimyong sandali at naramdaman na hindi normal ang mga kilos ni Choi Sung-chul. Hindi niya iiwan ang aklat sa library. Kaya lumipat siya sa ibang silid. Nang dumaan siya sa sala, nakita niya si Choi Sung-chul na natutulog sa sofa. Kaya hindi na siya kailangang mag-alala pa. Sinamantala ni Daimyong ang oras sa paghahanap, ngunit wala pa rin siyang nakita. Bigla siyang nakaisip ng paraan, tawagin si Choi Sung-chul para tanungin ng direkta. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. May dumating pala na magbibigay ng pera sa kanya. Kahit na hindi delikado si Choi Sung-chul, hindi maiiwasan na ang taong nasa labas ng pinto. Kapag walang sumagot, ay may gagawing kakaiba. Habang naghahanap ng mapagtataguan si Daimyong, si Lee Chang-ja mismo ang kumilos. Lumapit siya sa taong nag-doorbell at ginamit ang kanyang beauty trap. Nagulat ang lalaki at natakot sa tiyahin sa kanyang harapan. Dali-daling pumasok sa kotse at umalis. Wala na ang panganib, sinabihan ni Lee Chang-ja si Daimyong na ipagpatuloy ang paghahanap. Pumunta siya sa ikatlong palapag ng bahay ni Choi Sung-chul, batay sa mga kamera na inilagay ni Daimyong sa bahay nito kanina. Kahit na hindi madalas siyang umakyat sa ikatlong palapag, sa tuwing umaakyat siya, nawawala ng signal ang kamera ni Lee Chang-ja sa loob ng 1-0 minuto. Ang 1-0 minutong ito ay kakaiba na nagpapagduda kay Daimyong. May sikretong daan sa ikatlong palapag na patungo sa isang masikretong silid. Sa pag-iisip nito, sinimula ni Daimyong na suriin ang layout ng silid. Napansin niya na may sariwang tinta sa inkstone sa mesa na nagpapatunay na hindi pa nagtatagal, nag-ink si Choi Sung-chul dito. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa paligid. Gamit ang view mula sa kanyang helmet, nakita niya ang fingerprint at malabong marka ng tinta ni Choi Sung-chul sa isang kabinet. Agad na pinag-ugnay ni Daimyong ang mga bagay na ito. Mayroon na siyang sagot sa kanyang isipan. Sinimulan niya ang pag-ink ng marahas. Nang naabot ng inkstone ang isang tiyak na punto ng pressure, na-activate ang motherboard sa ilalim ng inkstone. Automatikong bumukas ang kabinet sa likod at lumitaw ang isang sikretong daan. Ang sikretong daan ay parang isang malalim na balon na papunta sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay puno ng mga food bag upang harangan ang signal. Bumaba si Daimyong sa hagdan at sa wakas ay nakarating sa isang mahabang daanan. Pagkatapos makarating sa lupa, natuklasan ni Daimyong na ang dami ng food bag dito ay napakalaki. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa dulo ng daanan, nakita niya ang kahon na
naglalaman ng Destroyer Scripture, Volume 1. Isang daga na naghuhukay sa butas ay ganoon lang. Napakahirap ng landas ni Daimyong. Ngunit hindi na sayang ang kanyang pagsisikap. Nakuha niya ang aklat. Bago dalhin ito, kumuha si Daimyong ng kakaibang bote ng gas at in-spray sa aklat. Ito ay isang uri ng preservative na naimbento ng kanyang ama para sa mga antikes. Bawat oras na kukuha siya ng isang artifact, in-spray niya ito upang protektahan. Sa pagbalik, nakaranas siya ng maliit na banggaan. Ang tiyan ni Daimyong ay nasagi ng bakal na frame, ngunit hindi ito delikado. Sa huli, daladala niya ang aklat at matagumpay na nakatakas sa bahay ni Choi Sung-chul. Tagumpay ang misyon. Sina Daimyong at Lee Chang-ja ay mabilis na nagplano para sa susunod na lugar ng pagnanakaw. Tinarget nila ang warehouse ng isang chairman. Sinabi ni Lee Chang-ja na kamakailan ay naging mahilig ang chairman na ito sa pagkolekta ng mga barya. Ngunit isang malagim na krimen ang naganap sa kanyang bahay. Mabilis na dumating ang pulisya sa pinangyarihan upang asikasuhin. Mahigit sa 10 tao sa bahay ng chairman ang pinatay, walang sinuman ang natira. Sa kabutihang palad, ang mga sugat ay sanhi ng isang maliit na bagay na hugis kono. Mukhang napakabilis ng salarin. Ang kakaiba ay sa warehouse ng chairman, may daan-daang mahahalagang artifacts na nagkakahalaga ng 10 bilyong won, ngunit walang kinuha ang taong ito. Ang video mula sa mga kamera sa pinangyarihan ng krimen ay nabura lahat. Nakatanggap si Daimyong ng balita na ang chairman, bago pumanaw, ay mahilig mangolekta ng mga barya. Nagduda si Daimyong na baka ang target nito ay ang 7 barya. Minsang sinabi ng yumaong ama ni Daimyong, sa isang record na kung sino man ang makakahanap ng 7 espesyal na barya at isang tansong salamin, mabubuksan ang treasure trove na naglalaman ng libu-libong artifacts. Gabi na, dumating si Daimyong sa bahay ng chairman na may kagamitan. Nagkataon na naroon din ang nagkita sila sa makipot na pasilyo. Sa isang tingin, nakilala ni na ang magnanakaw na nakaitim sa kanyang harapan ay si Skong. Itinaas niya ang kanyang baril at tinanong si Skong kung bakit siya naroon. Ngunit hindi sumagot si Daimyong. Binuksan niya ang voice changer sa kanyang liig at sinabi na bukas ay makakatanggap si ng isang regalo. Pagkatapos niyang matanggap ito, kailangan niyang agad na ipahayag ito sa media. Ang regalo ni Skong ay malamang na isang artifact muli, ngunit wala itong pakialam si. Sa halip, gusto niyang makipag-usap ng maayos kay Skong. Gayunpaman, naghanda na si Daimyong para tumakas. Habang hindi nakatingin si, inalis niya ang kamay ni na may hawak na baril, tumalikod at tumakas sa dilim. Matagumpay siyang nakatakas kay. Kinabukasan, natanggap ng ahensya ng pulisya ang Destroyer Scripture, Volume 1. Tumupad si sa kanyang pangako at agad na nag-press conference upang ipahayag ang pagbabalik ng pambansang kayamanan at sinabing ito ay donasyon ng isang mamamayan. Pinanood ni Daimyong at ng kanyang mga kasamahan sa Cultural Heritage Administration ang balita at nagpakita ng kasiyahan. Sa hapon, nag-absent na naman siya sa trabaho, pumunta sa marangyang libu-libong metro, kwadradong villa ni Lee Chang-ja at nagsanbade, nag-i-enjoy. Habang sinisiyasat niya ang kanyang bagong bulletproof armor. Sa isang iglap, isang naglalagablab na balita ang inilabas sa news. Isang mayaman na pro-hapon, si Kim Yong-soo, ay nag-exhibit ng isang jade celadon vase sa kanyang gallery. Ito ay isang pag-aari ng estado at agad na kinasuhan ng gobyerno si Yi Kim upang ibalik ito. Ngunit sa huli ay nabigo ang kaso na nagalit sa mga tao. Habang lahat ay hinahamak ang pagtataksil ni Elvis Kim, siya naman ay kumakain at umiinom ng walang pagsisisi. Ang pamilya ni Elvis Kim ay mayaman at siya ay isang retiradong politiko. Ngunit matanda na siya at hindi na niya kayang utusan ang lahat gaya ng dati. Upang maghanda para sa kanyang pagbabalik sa politika, nagpa siya si Kim na i-auction ang jade celadon vase. Ang pambansang kayamanan ay malapit ng ma-auction at ito ay nagdulot ng gulo sa Cultural Heritage Administration. Personal na inutusan ng direktor si Daimyong na protektahan ang jade celadon vase. Upang tulungan siya, nagbigay ang gobyerno ng 1 bilyong won para sa plano. Nagulat si Daimyong sa pera at agad na tinanggap ang misyon. Nag-imbita si Kim ng isang espesyal na bisita upang dumalo sa auction, ang kolektor na mamamatay tao na si Jo Hwindal. Sa harap ni Kim Yong-soo, si Jo Hwindal ay lubhang magalang at tinanong pa ang kalagayan ng isang taong nagngangalang Hwayon. Sinagot ni Kim Yong-soo na maayos ang buhay ni Hwayon. Sa araw ng auction, ang mayayamang tao mula sa lahat ng dako ay nagtipon sa gallery. Si Daimyong, na may 1 bilyong won, ay dumalo rin sa auction. Gayunpaman, pagdating niya, masigla siyang nakipag-usap sa mga taikoon at yumukod sa mga malalaking tao, kasama na si Kim Yong-soo. Ngunit lubos na minamaliit ni Kim Yong-soo si Daimyong na itinuturing siyang isang clone lamang na ipinadala ng gobyerno. Bumagsak ang gabi at formal na nagsimula ang auction. Sa berdeng damuhan sa labas, turno na ng jade celadon vase. Naglaban sina Daimyong at isang kalbong chairman. Limitado ang pondo ni Daimyong, kaya paunti-unti lang siyang magtaas ng presyo na parang manok na tumutukan ng bigas. Ngunit ang kalbong chairman ay mayaman at walang pakialam na nagdulot kay Daimyong na magpawis sa kaba. Sa huli, nag-alok ang kalbong chairman ng 5 bilyong won na wala nang nagawa si Daimyong. Nang malapit nang matapos ang pagbilang ng auctioneer, isang babae na nakaupo sa
sulok ang nag-alok ng 12 bilyong won. Pagkatapos nito, naglaban ang kalbong chairman at ang babae. Ngunit ang jade celadon vase ay nabili ng babae sa halagang 15 bilyong won. Matagumpay na nag-auction ang babae at bumalik sa hotel room. Inalis niya ang scarf na nakatakip sa kanyang ulo at siya ay si Lee Chanja. Di nagtagal, ang mga empleyado ni Kim Young-soo ay umalis patungo sa warehouse upang kunin ang vase. Nagsuot si Daimyong ng kanyang bagong armor. Hinarang ang Team 5 na kukuha ng vase sa daan at naghanda na kunin ang kayamanan. Ang Team 5 ay napakaraming bilang. Naging matindi ang sagupaan ni Daimyong at ng mga bodyguard. Hindi nagtagal ay napagod na siya at halos hindi na makahinga. Nagpa siya si Daimyong na huwag nang mag-aksaya ng oras sa mga maliliit na isda. Kumuha siya ng isang electroshock rod mula sa kanyang likod. Kapag tinamaan nito ang sinuman, makukuryente ito, manginginig at babagsak sa lupa. Mabilis na nawala ng malay ang lahat. Patuloy na pinuri ni Lee Chanja si Daimyong mula sa malayo. Kasabay nito, pinaalalahanan niya na magigising ang mga ito pagkalipas ng 1-0 minuto, kaya kailangan niyang umalis ng mabilis. Narinig ito ni Daimyong at pumunta siya sa kotse na naglalaman ng vase. Pagbukas niya ng pinto ng kotse, 3 bodyguard sa loob ang agad na itinutok ang baril sa kanya. Agad na bumuhos ang bala na parang ulan. Bumagsak si Daimyong sa lupa. Ang matinding sakit ay kumalat sa buong katawan niya. Ngunit hindi mahalaga, ang bagong armor ay may bagong bulletproof function. Ang huling suntok ay hindi man lang masakit. Agad na bumangon si Daimyong. Tumalon ang kanyang malakas na katawan sa ibabaw ng kotse at sinipa ang bintana, pumasok sa loob. Ngunit sa masikip na espasyo ng kotse, hindi sinasadyang natrap siya muli. Ang kanyang mga kamay at paa ay napin. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Daimyong. Pinigilan niya ang kanyang hininga at naglabas ng pampatulog na gas mula sa kanyang puwet. Agad na kumalat ang isang dilaw na gas. Paglabas ng galaw na ito, walang bodyguard sa kotse ang nakaligtas. Nawalan sila ng malay sa dilim. Si Daimyong ay nagmaneho papalayo ng mayabang. Kinabukasan, inanunsya ng DC na isang hindi kilalang babae ang nag-donate sa gobyerno ng Korea ng jade celadon vase na na-auction kagabi. Habang pinupuri ng mga kasamahan niyang sinadyang taiin at Mingguo ang babaeng ito na makabayan, tumawa si at sinabing tiyak na si Skunk ang gumawa niyan. Ginamit niya ang pera para i-auction muna ang vase. Pagkatapos magbago ang pagmamayari ng artifact, babawiin niya ang pera mula sa auction. Sa ganitong paraan, wala siyang ginastos at nakuha niya ang artifact. Nang malaman ni Kim Young-soo ang nangyari kagabi na ang artifact at ang pera mula sa auction ay nanakaw sa daan, lalo siyang nag-utos siya sa maraming tao na mag-imbestiga at dapat nilang maibalik ang pera at ang taong gumawa nito. Sa sandaling ito, nag-broadcast ang EC ng ad para sa isang programang antike appraisal. Sa video, mayroong dalawang magkapatid. Nang makita ni Kim Young-soo ang barya sa kamay ng nakatatandang kapatid, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang sinabi kay Jo Hyun-dal na huwag nang maghintay pa at agad na kunin ang barya. Sa ibang lugar, sa Cultural Heritage Protection Team, naimbestigahan ni Minggu na ang tanging nawawalang artifact sa warehouse ng chairman pagkatapos niyang mamatay ay isang walang laman na kahon na may 7 indentations para sa mga barya. Ayon sa resulta ng pagsusuri, ang isa sa mga indentations ay may marka ng kalawang na nagpapatunay na naglalaman ito ng isang barya. Narinig ni ang pahiwatig na ito at agad na naghanap ng balita tungkol sa 7 barya. Bigla niyang naalala ang pinagmula ng 7 barya. Dinala niya ang kanyang 2 subordinates sa sikretong silid at itinuro ang diary na iniwan ng general na si Lee Sun-sin. Noong araw, natuklasan ni Lee Sun-sin na ninakaw ng mga Hapon ang maraming kayamanan ng Joseon. Pinangunahan niya ang hukbong dagat upang bawiin ang mga ito, ngunit nabigo at tanging 7 barya ng Joseon na hindi nabuo ang naibalik niya. Nang marinig ito, sinadyang Taiin at Minggu ay labis na natakot. Kaya pala ang 7 barya na ito ay ang kayamanan na nabawi ni Lee Sun-sin. Hindi nakapagtataka na ito ay nagdulot ng malagim na krimen. Ayon sa impormasyon na nakuha ni Minggu, sa nakalipas na ilang taon, may mga balita sa buong mundo tungkol sa mga kolektor. Ng artifacts ay pinatay ng isang bagay na hugis all. Tiyak na si Jo Hyun-dal, ang mamamatay tao, ang gumawa nito upang makolekta ang barya. Nakita ni Minggu ang hugis ng 7 barya at bigla niyang naalala ang 2 magkapatid. Dahil ang barya sa kamay ng nakatatandang kapatid na babae ay katulad ng 7 barya sa mga dokumento. Nag-aalala siya at agad na tinawagan ang nakatatandang kapatid. Ngunit sa sandaling ito, katatapos lang ang trabaho ng nakatatandang kapatid at naghahanda siya ng pagkain kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya narinig ang ring ng telepono. Pinatay ni Minggu ang kanyang telepono at agad na pumunta sa bahay ng 2 magkapatid. Ngunit huli na siya, nawala na ang 2 magkapatid. Natagpuan ni Atjang Taiin ang mga bakas ng sapatos na may putik sa loob ng bahay. Siguro ay dinakip ang 2 bata. Naguguluhan si Minggu. Bigla na lang tumawag ang madre sa simbahan. Kalmado siyang sinagot ang tawag at laking gulat niya nang marinig ang pahiwatig na nagpabago sa sitwasyon. Ang 2 magkapatid ay dinala ng isang pastor sa simbahan at ligtas na ngayon. Gayunpaman, kailangan pa ring imbestigahan ni Minggu at ng kanyang mga kasamahan ang pastor na ito. Mukhang napakakakaiba ng pastor. Gusto niyang manatili sa isang maliit, madilim na kuweba. Si Atjang Taiin ay naglakad-lakad sa kuweba na parang 2 armadilyo. Sinundan nila ang lubid na iniwan ng pastor bilang marka. Sa huli ay nakarating sila sa isang tirahan. Sa silid, mayroong estatwa ni Birheng Maria at ang mga aklat ay puno ng lupa.
Naghanap si sa tumpok ng mga aklat at natagpuan ang pasaporte ng pastor sa isa sa mga aklat. Nang makita ang litrato sa pasaporte, natuwa si. Ito ay isang kakilala, si Eve Tico, isang artifact thief na kabilang sa top 4 na super thieves, siyang Lex. Ito ay totoo. Nang tanungin ni Mingguo ang dalawang magkapatid kung maayos nilang naprotektahan ang barya, sinabi ng nakatatandang kapatid na si Yuonji na kinuha na ng pastor ang barya. Paglipat ng eksena, mabilis na nagmamaneho si Eve Tico sa kalsada. Inalis niya ang kanyang disgise at masayang hinahawakan ang barya ni Yuonji sa kanyang kamay. Dahil kinuha ni Eve Tico ang barya, ibinuhos ni Kim Yaong-su ang kanyang galit kay Jo Hwindal. Habang hinahampas niya ito ng husto, labis siyang nadismaya. Noon, dahil sa kanyang kabutihan, tinanggap niya si Jo Hwindal at ang kanyang kapatid na babae, kaya sila ay nabubuhay ng maayos hanggang ngayon. Subalit maging sa maliliit na bagay, hindi nagawa ni Jo Hwindal ng maayos. 18 taon na ang nakararaan, ginawa niyang ginto ang isang tao. Nang siya'y tinutugi sa buong lugar, si Kim Yaong-su ang nagligtas sa kanya. Binigyan niya si Jo Hwindal ng 2 peking pasaporte at sinabi sa kanya na kung magtatrabaho siya para sa kanya, makakataka siya at gagaling din ang kanyang maisakit na kapatid na babae. Para sa kanyang pamilya, umayag si Jo Hwindal. Mula noon, naging mangangaso siya ng mga antigong bagay para kay Kim Yaong-su. Ninanakaw ang mga mahahalagang kayamanan na nais ng matanda mula sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Itinapon ni Kim Yaong-su ang mga kamakailang litrato ng kapatid na babae. Sinabing nanirahan at nagpagaling siya sa Japan. Nakita ni Jo Hwindal na walang alalahanin ang kanyang kapatid at agad siyang humingi ng tawad kay Kim Yaong-su. Nangako siya na siguradong mababawi niya ang pera. Sa susunod na eksena, binuksan ni Kim Yaong-su ang isang lihim na kabinet sa kanyang bahay. Kinuha niya ang isang talaarawan ng isang general ng Hapon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa panahong ninakaw ng mga sundalong Hapon ang malaking halaga ng mga kayamanan mula sa Korea at itinago ang lahat ng mga ito sa isang lihim na dambana. Walang nakakaalam ng lokasyon ng dambanang ito. Sa sandaling makakolekta ng 17 baryang ginto, malalaman ang lokasyon ng kayamanan. Kapansin-pansin, sa loob ng dambana ay mayroong isang uri ng pulang bato na tinatawag na Immortal Jade. Ang lihim ng 17 baryang ginto ay unti-unting nabunyag. Ang ugat ng problema ay nagmula pa sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Korea. Kung may digmaan, may mga martir, ngunit mayroon ding mga traidor, tulad ng ama ni Kim Yaong-su. Siya ay isang Hapon na pumatay ng mga Korean sa panahon ng digmaan. Maraming Koreanong intelektual ang sinaktan niya. Sa huli, dumating ang panahon na bumangon ang buong bansa. Nataranta ang ama ni Kim Yaong-su at sinabi niya sa kanyang anak na tumakas muna. Bago sila maghiwalay, sinabi ng ama ni Kim Yaong-su na mula ngayon, dapat siyang magpanggap bilang isang Koreano at manirahan sa lupaing ito. Hindi binigo ni Kim Yaong-su ang kanyang ama. Sa kanyang kabataan, naging tagausig siya at pagkatapos ay naging maayos ang kanyang karera. Naging pinuno ng Central Intelligence Agency ng Korea. Ginamit ni Kim Yaong-su ang kanyang posisyon upang simulan ang pandarambong ng mga kultural na artepakto. Isang araw, natuklasan niya ang isang talaarawan sa wikang Hapon sa isang libingan. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa Immortal Jade. Ang salitang immortal ay pumukaw sa isipan ni Kim Yaong-su na nagbigay sa kanya ng pagnanais na mabuhay magpakailanman. Sa ibang lugar, ang grupo ni Mingguo ay nagmamadaling umalis sa simbahan habang inihahanda ang kanilang susunod na plano. Hinabol ng pinuno ng grupo at ni Chang Hoon si Isiko, habang si Mingguo naman ay agad na pinuntahan si Daimyong. Humanap siya ng isang dahilan para arestuhin at tanungin siya, ngunit hindi niya magawa. Ginawa ni Mingguo ang double kill para dakpin si Daimyong. Gusto ng pinuno na tulungan siya ni Daimyong na makipag-ugnayan kay Skong upang magkasama sila sa isang malaking proyekto. Sa harap ng gulo, nag-isip si Daimyong sandali at sinagot niya na siya si Skong. Pagkatapos niyang magsalita, sumigaw ang pinuno ng grupo na huwag magbiro si Daimyong. Sa bandang huli, pumayag si Daimyong. Ngayong hating gabi, sasabihin niya kay Skong na makipagkita sa pinuno ng grupo. Noong gabi, pagkatapos ng ika-negatibo 12, isang itim na anino ang lumitaw sa harap ng pinuno ng grupo. Gaya ng napagkasunduan, sa wakas ay nakilala ng pinuno ng grupo ng harapan si Skong. Sa simula, parehong awkward ang dalawa, hindi alam kung paano magsimula. Para silang nasa isang blind date sa unang pagkakataon. Sa huli, nabasag ang katahimikan ng mahulog si Skong at sinabi niya sa pinuno ng grupo na ipakilala ang talaarawan ni Isanshin. Agad na nagsalita ang pinuno ng grupo at ikinuwento ang nangyari noong nakaraan nang ninakaw ng mga sundalong Hapon ang mga kultural na artepakto ng bansa. Kinukuha lang ni Isanshin ang 17 gintong barya. Sinasabing maraming iba pang mga kultural na artepakto na hindi alam kung saan nakatago. Agad na pumayag si Skong na makipagtulungan, ngunit mayroon siyang isang kondisyon na dapat nilang harapin ang financial group ni Kim Yaong-su. Nagkataon na ang financial group ni Kim Yaong-su ay isa rin sa mga target ng pinuno ng grupo. Nagkasundo ang dalawa na magtulungan at nagpasya na si Daimyong ang magiging tagapamagitan para sa paglilipat ng impormasyon sa pagitan nila. Pagkatapos umalis ni Skong, tinanong ni Mingguo kung ano ang financial group ni Kim Yaong-su. Sumagot ang pinuno ng grupo na ang pinagmulan nito ay isang departamento ng gobyerno na espesyalista sa paghuhukay ng mga libingan. Sa simula, nakakita ang departamentong ito ng libu-libong antigong bagay. Maraming bagay ang napunta sa kamay ni Kim Yaong-su dahil siya ang ministro ng konstruksyon noong panahong iyon. Umuwi si Daimyong at sinabi ang tungkol dito kay Lee Chang-ja. Walang anumang komento si Lee Chang-ja, nais lang niyang maging masaya. Biglang kumidlat at kumulog sa kalangitan. Biglang naniga si Daimyong at pagkatapos ay tumawa na nagpapakita ng isang malungkot na mukha. Para sa kanya, ang kulog ay kumakatawan sa isang lumang kwento na gumulo sa kanya sa loob ng 18 taon. Noong panahong iyon, si Daimyong ay isang high school student pa. Sa isang
Isang maulan at kulog na gabi, pagkapasok niya sa bahay, nakita niya ang kanyang mga magulang na namatay sa isang trahedya. Simula noon, ang senaryong ito ay naging bangungot para kay Daimyong. Sa tuwing umuulan at kumukulog sa gabi, nalulungkot siya. Kinabukasan, pumunta ang pinuno ng grupo sa bahay ni Kim Yaong-su. Ang kanyang diskarte ay mangakit ng mga pagkakamali mula sa kalaban sa pamamagitan ng pagpukaw at pang-iinis muna. Kaya, sa harap ni Kim Yaong-su, sinabi ng pinuno ng grupo ang tungkol sa nakaraan ni Kim Yaong-su. Nagpanggap pa siya na sinisisi si Kim Yaong-su bilang isang traidor ng bansa. Pagkatapos ng ilang salita, tinarget niya ang katapatan ni Kim Yaong-su sa Japan. Nang makita siyang nagalit, agad na binago ng pinuno ng grupo ang paksa at tinanong kung kinokolekta niya ang mga barya ng Joseon kamakailan. Maingat na sumulyap si Kim Yaong-su at hindi siya direktang sumagot, ngunit sa pamamagitan ng kanilang pag-usap, pareho silang nakarating sa parehong konklusyon. Pareho nilang hinahanap ang mga barya ng Joseon. Kinaumagahan, maaga pa lang ay dumating na si Daimyong sa bahay ni Lee Chanja. Dahil gusto na naman ni Lee Chanja na palitan ang bagong armor niya. Sinabi ni Lee Chanja kay Daimyong na sabihin ang kanyang mga kahilingan para sa armor at anuman ang function, magagawa niya ito. Sinabi ni Daimyong na gusto niyang makalipad. Pumayag si Lee Chanja at sinabing walang problema. Pagkatapos umalis sa bahay ni Lee Chanja, si Daimyong ay kusang loob na nakipag-ugnayan kay Minwoo. Ibinigay niya sa kanya ang mga espesyal na telepono ni Lee Chanja na gagamitin bilang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng koponan. Nang marinig na mayroong isang bagong karakter na lumitaw, tinanong ni Minwoo kung sino si Lee Chanja. Sinabi ni Daimyong na siya ang pinakamahalagang kasama ni Skunk at malaking tulong sa kanya sa mga teknikal na aspeto. Habang nagsasalita, itinuro ni Daimyong ang isang icon sa telepono. Sinabi kay Minwoo na kung siya at ang iba ay nasa isang emergency, pindutin niya ito at agad nalilitaw si Skunk. Pagkatapos, naghanda si Minwoo na ipatupad ang susunod na plano. Nakatanggap si Minwoo ng impormasyon tungkol sa pagtugis kay Chairman Yang. Kailangan niyang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Minwoo kay Daimyong na dalhin siya sa lugar ng pagkikita at nagpaalam sila sa isa't isa. Gayunpaman, nang tumingin siya sa rearview mirror, nakita ni Daimyong na nang pumasok si Minwoo sa isang maliit na eskinita, sumunod din ang ilang lalaking nakaitim. Nang aalis na sana siyang paatras, nakasalubong niya ang isang lalaki na nagkunwaring nabangga siya upang makakuha ng pera. Sinasadya ng lalaking ito na pigilan si Daimyong na tulungan si Minwoo. Patuloy siyang nakatayo sa harap ng kotse at nakikipagtalo. Sa oras na ito, binugbog at kinuha ng mga lalaking nakaitim si Minwoo. Sa huli, nakatakas si Daimyong mula sa lalaking nanggugulo. Nang pumasok siya sa eskinita upang tingnan, wala na si Minwoo. Agad niyang kinuha ang espesyal na telepono upang tingnan ang lokasyon ni Minwoo. Sinundan niya ang lokasyon sa isang inabandunang gusali. Si Kim Yaong-su ang nagpadala ng mga tauhan. Malinaw na ang pagpukaw ng pinuno ng grupo noon ay nagdulot ng galit sa kanya at nais niyang takutin at gipitin ang mga pulis. Pagkatapos hulihin si Minwoo, sinuri ng mga lalaking nakaitim ang kanyang telepono. Natuklasan nila na hinahanap din ng mga pulis ang lokasyon ng 17 barya, kaya agad nilang inireport ito kay Kim Yaong-su. Sa oras na ito, si Kim Yaong-su ay nasa isang ampunan kasama ng mga inosenteng bata. Pipili siya ng taong magiging donor ng organ para sa kanya. Nang makapili na siya ng isang batang babae, nalaman niya ang sitwasyon. Naging seryoso ang kanyang mukha. Nagising si Minwoo at tahimik na kinuha ang isang bato sa tabi niya at sinubukang putulin ang tali. Ngunit bago pa man siya magtagumpay, dumating ang lalaking nakaitim. Wala nang pagpipilian si Minwoo kundi ang sumugod. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, biglang dumating si Jo Hwindal. Inutusan niya ang mga lalaking nakaitim na ibigay ang telepono ni Minwoo at pinatay niya ang isa-isa sa mga tauhan. Pagkatapos, sinimulan niyang atakihin si Minwoo. Napakalakas ng lakas ni Jo Hwindal at hindi siya matalo ni Minwoo. Sa sandaling kinuha ni Jo Hwindal ang kanyang ballpen upang patayin si Minwoo, dumating si Skunk. Pero ang ginawa ni Daimyong ay lubhang mapanganib dahil kailangang i-upgrade ang armor. Ngayon ay mayroon na lang siyang isang leather case na walang ibang function. Kahit si Lee Chanja ay nag-aalala sa planong ito, si Daimyong ay sumugod patungo kay Jo Hwindal ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalabanan sila, nahirapang tumayo si Minwoo at sumali sa laban. Sa huli, natalo si Jo Hwindal at tumakas. Sa sandaling ito, narinig ang tunog ng sirena ng pulis sa ibaba. Nang makita si Skunk na nakahiga sa sahig, nag-alala si Minwoo. Sinubukan niyang tanggalin ang armor upang tingnan ang sugat ni Skunk. Nang aalisin na sana niya ang maskara, nagising si Daimyong at pinigilan ang kamay ni Minwoo. Nang makita ito, nagmadaling ipinaliwanag ni Minwoo na gusto niya lang tingnan kung ayos lang siya. Si Daimyong ay nasaktan at sumasakit ang buong katawan. Hindi na niya sinumbatan si Minwoo. Tumayo siya at lumabas sa inabandonang gusali. Sa daan, sinabi niya kay Lee Chanja na ayos lang siya at sinabihan siyang kunin ang drone na naglalabas ng tunog ng sirena ng pulis. Huminga ng maluwag si Lee Chanja at agad na kinontrol ang drone pabalik sa trunk ng kotse ni Daimyong. Nagulat si Minwoo dahil ang tunog ng sirena ay peke lang na siyang dahilan kung bakit tumakas si Jo Hwindal. Totoong nasa panganib sila. Pareho silang dumaan sa isang napakadelikadong sandali. Sa ibang lugar, nag-imbestiga sina pinuno ng grupo at Chang Hoon. Nadala si Isiko para tanungin. Hindi siya nag-aalala. Sa halip, sinabi niya sa pulis na mas mabuting kolektahin muna nila ang mga barya. Tumayo ang pinuno ng grupo. Nakarating na sa limitasyon ang kanyang pasensya. Nang makita na magagalit na ang pinuno
pinuno ng grupo, agad na inilabas ni Isiko ang kanyang kamay at nilabas ang isang barya sa kanyang palad. Ito ang baryang kinuha niya sa dalawang magkapatid na si Yeonjae. Inilagay ni Isiko ang barya sa kamay ng pinuno ng grupo na nagpapahayag na handa siyang makipagtulungan sa pulisya. Sa huli, malulutas nila ang misteryo ng 17 barya at mababawi ang pambansang kayamanan. Nagkataon, alam niya kung nasaan ang huling barya. Sa oras na ito, tinawagan ni Minwoo ang pinuno ng grupo at sinabi sa kanya ang nangyari ngayong gabi. Nang malaman na nasugatan ang isang miyembro ng koponan, nagmadaling umalis ang pinuno ng grupo. Nagpunta siya at si Chang Hoon sa ospital. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang hindi malubha ang mga sugat ni Minwoo. Pagkatapos, sinabi ni Minwoo ang tungkol sa relasyon sa pagitan ni Jo Hyun-dal at Kim Yaung-soo. Totoong magkasama ang dalawang ito. Kinaumagahan, pumunta ang grupo ng pulisya at si Daimyong sa marangyang villa ni Lee Chanja upang pag-usapan ang plano. Nang makita ang malaking bahay, nagulat ang lahat. Masiglang tinanggap sila ni Lee Chanja at sinabing nalaman niya mula kay Skong na napakaluma ng lihim na base ng pinuno ng grupo at ayaw talaga niyang pumunta doon, kaya inimbitahan niya sila sa kanyang bahay para sa isang pulong. Si Lee Chanja ay mayroong lahat ng uri ng libangan. Ito ay talagang isang luxury resort. Agad na gustong manatili ni Isiko, ngunit tinanggihan siya ni Lee Chanja. Matatag na umupo ang pinuno ng grupo at ibinalik ang pag-iisip ng lahat sa pangunahing paksa. Sinabi niya kay Isiko na sabihin kung nasaan ang huling barya. Naalala ni Isiko na 18 taon na ang nakararaan, isa siyang smuggler ng mga antigong bagay. Nang nakikipagdeal siya sa isang dayuhang gang, nakita niya ang isang baryang Joseon sa liig ng pinuno ng gang. Tiniyak ni Isiko na hindi alam ng pinuno ang halaga ng barya at suot lang ito bilang anting-anting. Ngayon, hindi na suot ng pinuno ang barya sa kanyang liig, kundi inilagay na ito sa kanyang gintong bodega. Upang makaiwas sa pagsubaybay ng pulisya, inilipat ng pinuno ang gintong bodega sa ibang bansa. Nagkataon, nasa Jeju Island, Korea ito. Sa isang lugar sa Jeju Island, may hotel na itinayo ng pinuno ng gang. Ang kanyang gintong bodega ay nasa loob ng hotel. Nang matapos si Isiko na magbigay ng mga pahiwatig, si Lee Chanja naman ang nagsalita. Ipinakita niya ang video ng laban ni Skong at Jo Hyun-dal noong nakaraang gabi na kinuna ng isang drone. Sinubukan niyang mag-imbestiga tungkol kay Jo Hyun-dal, ngunit ang kakaiba ay walang anumang pahiwatig. Naramdaman ni Lee Chanja na may dalawang posibleng paliwanag para sa sitwasyong ito. Isa, si Jo Hyun-dal ay sumailalim sa plastic surgery. Dalawa, matagal na siyang walang identidad. Pumunta si Lee Chanja sa harap ng computer at sinimulan ang pag-decipher sa mapa ng hotel sa Jeju Island. Nagmadaling tumakas si Daimyong sa villa, naghahanda na humiling ng assignment. Sa sandaling iyon, inaprubahan ang hiling ni Daimyong para sa isang assignment. Ngunit sinabi ng direktor na dalhin niya ang kanyang kasamahan na si Jin Yeri. Kamakailan, may isang residente sa Jeju Island na gustong mag-donate ng kultural na artepakto. Nagkataon na iyon ang proyekto na pinangangasiwaan ni Jin Yeri. Maaaring samahan siya ni Daimyong upang tulungan siya sa pagharap dito. Biglang may lumitaw na isang hindi inaasahang kadahilanan. Si Daimyong at Lee Chanja ay nag-aalala, ngunit hindi makaisip ng isang makatuwirang dahilan para tanggihan, kaya pumayag na lang sila. Upang harapin si Jin Yeri, kailangan nilang magkanya-kanya. Unang dinala si Jin Yeri sa hotel at pagkatapos ay mabilis na nagtungo si Daimyong upang makipagkita sa grupo ng pinuno ng grupo. Pagkatapos magtipon, nagsimulang mag-assign ang pinuno ng grupo ng mga gawain. Inaasahang darating ang pinuno ng gang sa Jeju Island ngayon. Sa gabi, lilitaw siya sa isang marangyang kasino. Ang pinuno ng grupo at si Minwoo ay magpapanggap bilang mayayamang manunugal at papasok sa loob. Ngunit naglalaro lang ang pinuno sa escape room, kaya kailangang maging flexible sila sa pagpasok. Ang mahalagang misyong ito ay gagawin ni Minwoo. Si Minwoo ay may suot na contact lens na may kakayahang makakita sa likod ng mga bagay at nanalo ng maraming card sa mesa ng pagsusugal. Nang aalis na sana siya upang magpalit ng pera, agad na inireport ng dealer sa pinuno. Biglang may ilang lalaking nakaitim na humarang sa pinuno ng grupo at kay Minwoo. Hindi kailanman nalugi ang kasino at hindi papayagan ng pinuno na maging mapagsamantala ang mga manunugal. Kaya't inimbita niya si Minwoo sa escape room upang maglaro. Sinadya ng pinuno ng grupo na tanggihan ang alok at sinabing may iba pa silang plano ni Minwoo. Sa sandaling ito, nagkunwaring nagpapalambing si Minwoo upang manatili. Ang pinuno ng gang ay isang taong malibog at agad siyang nahumaling kay Minwoo. Nagkataon na sa sandaling ito, isang waiter ang hindi sinasadyang natapon ang alak sa damit ni Minwoo. Nagmadaling sinabi ng pinuno na maaaring magpalit ng damit si Minwoo sa kanyang luxury suite. Nang makita na nahulog ang pinuno sa patibong, mabilis na umalis ang pinuno ng grupo. Sinundan ni Minwoo ang pinuno ng gang sa presidential suite. Ayon sa mapa ni Lee Chanja, ang gintong bodega ng pinuno ay nasa isang lihim na silid sa pinakamataas na palapag. Dahil sa masinsinang disenyo, hindi masisira ang pinto at maaari lamang itong buksan sa pamamagitan ng pagpasok ng password. Kaya, kailangan ni Minwoo na makuha ang impormasyon mula sa bibig ng pinuno ng gang. Buti na lang at may magandang ideya si Lee Chanja. Binigyan niya si Minwoo ng isang matalinong plano. Kapag ininom niya ito, anumang itanong mo sa kanya ay sasagutin niya ng totoo. Ngayon, ang elixir na ito ay nakatago sa kwintas ni Minwoo. Maaari siyang gumamit ng beauty trick upang linlangin siya na inumin ang alak na may halong gamot.
ngunit ayaw gamitin ni Minwoo ang paraang ito. Ginamit niya ang lakas laban sa pinuno ng gang at ipinainom ang gamot sa bibig niya. Sa pamamagitan ng puwersa, nakuha niya ang password. Pagkatapos makuha ang password, nagpanggap si Chang-hoon bilang skunk upang akitin ang mga security guard ng hotel sa ibang lugar na ilayo sila mula sa pinakamataas na palapag. Ngunit mayroon pa ring ilang bodyguard sa harap ng silid ng pinuno ng gang. Sina Chang-hoon at Minwoo ay kailangang magkasama upang harapin ang mga taong ito. Linlangin sila papasok sa katabing masahe room. Sa sandaling ito, totoo nang lumitaw si skunk. Pumasok siya sa silid ng pinuno ng gang. Agad siyang nagtungo sa gintong bodega at inilagay ang password. Sa sandaling bumukas ang pinto ng gintong bodega, nagsimula na ang tunay na hamon. Binuksan ni skunk ang espesyal na salamin at nakita ang isang daanan na puno ng laser beams. Bukod pa rito, ang mga hugis nito ay hindi nakapirmi at patuloy na gumagalaw pakaliwa at pakanan. Bagaman mayroong isang device na makakapagpatay dito sa malapit, walang nakakaalam ng password. Ayaw talikuran ni skunk ang pagkakataong ito at gusto niyang gumamit ng teknikal na kagamitan upang sumugod. Inalis niya ang kanyang backpack at gumalaw ng maingat tulad ng isang atleta. Iniiwasan ang lahat ng mga laser beams. Unti-unti siyang sumulong. Sa pamamagitan ng isang serya ng napakahirap na galaw, ang daan na ito ay lubhang mapanganib. Lahat ay nanonood ng may kaba. Sa huli, nakarating si skunk sa lokasyon ng barya. Ngunit nang kunin niya ang barya, tumunog ang alarma. Matagumpay na nakapasok si skunk sa lihim na silid ng pinuno ng gang. Inilagay niya ang barya at nilampasan ang maraming hadlang. Sa wakas, nakarating na siya sa barya. Ngunit nang hawakan niya ang barya, nagbago ang anyo ng mekanismo sa loob ng lihim na silid. Naging masiksikan ito kaysa kanina. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lee Chanja sa headset. May na-touch kang switch. Abala siya sa pag-type sa keyboard upang malaman ang dahilan. Nang makita na naging mapanganib ang sitwasyon, agad na humiga si skunk upang suriin ang ilalim ng mga laser beam. Mayroong isang ligtas na lugar sa ilalim nito na hindi tinatamaan ng laser, ngunit sapat lang ito para makadaan ang isang maliit na bagay. Agad na binaril ni skunk ang barya sa daanang ito at ibinigay kay Minwoo. Sinabihan niya sina Minwoo at Chang-hoon na kunin ang kayamanan at umalis muna. Tinalikuran ni Minwoo at ibinigay ang barya kay Chang-hoon. Mananatili siya kasama si skunk. Sa sandaling ito, natagpuan ni Lee Chanja ang nakatagong mekanismo sa ilalim ng sahig. Ngunit upang patayin ito, kailangan niya ng 8 digit na password. Naalala ni Minwoo na habang nilalabanan niya ang pinuno ng gang, binanggit niya ang isang serye ng mga password. Naalala niya ito at sinabi ang password. Matapos patayin ang mekanismo, binigyan ni skunk si Minwoo ng isang thumbs up. Ngunit dumating ang mga tauhan ng pinuno ng gang. Nasa loob sila ng lihim na silid, nakikipaglaban sa mga kalaban. Napakaganda ng kanilang koordinasyon at mabilis nilang natalo ang mga kaaway. Binalaan ni Lee Chanja na mabilis na darating ang susunod na grupo, kaya kailangan nilang umalis agad sa hotel. Dali-daling hinila ni skunk si Minwoo sa elevator. Habang nasa elevator, sinamantala niya ang pagkakataon na gamutin ang kanyang sugat. Pagkatapos, huminto sila sa ikalawang palapag. Pagkatapos, niyakap ni skunk si Minwoo at binaril ang isang grappling hook mula sa kanyang manggas papunta sa kisam. Bumaba sila sa lobby tulad ni Spider-Man. Habang tumatakbo sila patungo sa pangunahing pinto, binaril ng mga tauhan ang mga bala patungo kina skunk at Minwoo. Niyakap ni skunk si Minwoo at sinalag ang mga bala para sa kanya. Sa huli, matagumpay silang nakipagkita kay si Captain ay nagmaneho para iligtas sila at dalawa sa kanila ang sumakay sa kotse at umalis. Pero sa ibang lugar, si Shin Chang-hoon na may hawak na barya ay nasa gulo na rin. Hinarang siya ni Jo Hyun-dal. Agresibong naghanda siyang magpaputok. Sa takot ni Lee Chanja, kaagad siyang nagulat ng sitwasyon sa kanyang mga kasama. Ang lahat ay nag-ingat sa malamig na mamamatay tao na ito, si Jo Hyun-dal. Naisip niya na si Shin Chang-hoon ay nasa peligro. Sa oras na ito, sina Shin Chang-hoon at Jo Hyun-dal ay tuloy-tuloy na naglaban hanggang sa naglabas si Jo Hyun-dal ng panulat. Si Shin Chang-hoon na walang sandata sa kamay ay nagawa lamang na ipagtanggol ang sarili. Sa huli, natumba ang kanyang ulo dahil sa ilang mga suntok ni Jo Hyun-dal. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Nagmamadaling lumapit si Captain at Choi Min-woo, pero naagaw na ni Jo Hyun-dal ang barya at umalis. Hindi na inintindi ni Captain si Jo Hyun-dal dahil ang pagliligtas kay Shin Chang-hoon ang pinakamahalagang bagay. Bumalik si Daimyong sa kanyang hotel. Pagkababa pa lang niya ng taxi, nagunat siya. Akala niya ay tapos na ang lahat, hindi niya alam na nasa panganib ang mga pulis. Nang humiga siya at binuksan ang kanyang telepono, nakita niya ang mensahe ni Lee Chanja. Agad siyang bumangon at nagmamadaling lumabas. Nakalimutan ang kanyang bag bago siya umalis. Sinabi niya sa kasamahan niyang si Jin Liuri na tapusin ang kanyang trabaho. Kinailangan ni Jin Liuri na pumunta sa kwarto ni Daimyong, buksan ang kanyang bag at hanapin ang mga dokumento. Nakita nga niya ang helmet at baluti. Ngunit buti na lang ay hindi niya ikinonekta si Daimyong sa skunk. Naisip lang niya na may ilang kakaibang at pribadong hilig si Daimyong. Hindi mukhang malubha ang mga sugat ni Shin Chang-hoon. Kailangan lang niyang gamutin ang mga ito at maaari na siyang umalis ng ospital. Ang pagkawala ng barya sa pagkakataong ito ay nagdulot sa kanya ng matinding panghihinayang. Ngunit naisip niya kung paano nalaman ni Jo Hyun-dal ang plano ng koponan na tumakas at hinarang sila sa daan. Kaya ang isyu ng espiya sa loob ng koponan ay lumabas. Sa katunayan, mayroon ngang espiya at ang taong ito ay si Isiko. Matapos magtagumpay si Jo Hyun-dal, kinuha ni Isiko ang barya mula sa kamay ni Captain. Nagpunta siya sa isang sikretong lugar at ibinigay ito kay Jo Hyun-dal. Ginawa niya ito dahil may gusto siyang hilingin kay Jo Hyun-dal.
Ngunit sa pagkakataong ito, matagal nang isinagawa ni Captain ang kanyang plano. Simula nang sumali si Ichiko sa koponan, hindi na niya ito pinagkakatiwalaan, kaya gumawa sila ni Lee Chun-ja ng isang peking barya. Ang baryang ito ay hindi lamang mukhang totoo, kundi mayroon ding tracking device sa loob. Balak ni Captain na maging Sparrow at hintayin sina Jo Hyundal at Ichiko na makumpleto ang 7 barya, at doon nila malalaman na sila ay naloko. Sa puntong iyon, makikipag-ugnayan sila sa kanya. Ang buong koponan ay magpaplano na lihim na kunin ang lahat ng barya. Matapos sabihin ni Captain ang plano, malakas na pumalakpak ang lahat. Hinangaan ni Daimyong si Captain at pinuri siya na isang reinkarnasyon ni Zhuge Liang. Pagkatapos nito, malinaw na ang direksyon ng barya. Dadalhin talaga ito ni Jo Hyundal pabalik sa Seoul at ibibigay kay Kim Yaong-su. Kaya ang buong koponan ay kailangang mag-book ng tiket sa eroplano pabalik sa Seoul. Sa airport lounge, ang GC ay nagpapalabas ng balita tungkol sa kaguluhan sa hotel kahapon. Ang boss na si Yaong-su ay inatake ng isang kriminal, isang halimaw na nakaitim. Nagkataon na may isang tao ang nakuna ng video ang eksena kung saan ang taong ito ay lumilipad. Tiningnan ni Jin Yeri ang itim na balabal sa GC at tumigas ang kanyang ekspresyon. Maingat siyang tumingin kay Daimyong. Ang mga kagamitang iyon ay parehong nakita niya sa kanyang bag. Naisip ni Daimyong kung ano ang iniisip ni Jin Yeri, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig bago siya magsalita. Seryoso siyang nagpaliwanag sa kanya na siya ay isang tiktik na lihim na ipinadala ng estado upang hanapin ang mga pambansang kayamanan. Ang lalaking nakaitim sa Tsi ay ako. Ngunit ang lahat ng ito ay para sa karangalan ng bansa. Pagkatapos ng maalab at makatarungang paliwanag, hindi na nataranta si Jin Yeri. Ngunit upang tuluyang matigil ang bibig ni Jin Yeri, inanyayahan siya ni Daimyong na sumali sa koponan. Sa oras na ito, nasa kamay na ni Kim Yaong-su ang barya. Kasama ang baryang dinala ni Jo Hyundal sa pagkakataong ito, sapat na ang 7 barya. Inilagay ni Kim Yaong-su ang barya sa isang kahon at niyakap niya ito tulad ng isang kayamanan. Si Jo Hyundal sa tabi ay napakababa, kaya't maingat na lamang siyang nagtanong kung kailan niya makikita ang kanyang nakababatang kapatid. May paghamak na sumagot si Kim Yaong-su na aayusin niya ang oras para sa kanya. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jo Hyundal at umalis. Ngunit pagkaalis ni Jo Hyundal, tinawag ni Kim Yaong-su ang kanyang personal na kalihim. Sadyang iniiwasan si Jo Hyundal at inutusan siya ng ilang bagay. Ngunit ang bawat isa ay may sariling mga layunin. Ang mga mamamatay tao, tulad ni Jo Hyundal, ay hindi rin magtitiis na maging biktima ni Kim Yaong-su. Nagpalit ang eksena sa kanya at kay Ichiko na nakaupo magkatabi. Nag-uusap kung paano kukunin ang lahat ng barya ni Kim Yaong-su. Iminungkahi ni Ichiko na malamang na itatago ni Kim Yaong-su ang pera sa Research Institute ng Financial Group. Ngunit kung nandoon iyon, hulaan din iyan ni Captain. Walang ekspresyon si Jo Hyundal. Pinakamainam na ang dalawang tigre ay mag-agawan. Maaari silang maging fishermen na makikinabang. Bago maghiwalay, si Ichiko ay nagbigay kay Jo Hyundal ng isang piraso ng papel. Sa papel ay ang address ng isang mailap na antiquity thief, si Ichiko. Siya ang taong pinahanap ni Jo Hyundal kay Ichiko. Gaya ng hinala ni Ichiko, dinala ni Kim Yaong-su ang barya sa Research Institute ng Financial Group. Matapos makuha ang lokasyon ng barya, nagsimulang bantayan ni Captain at ng kanyang mga kasamahan ang gusaling ito. Sa labas, ang Research Institute ay mukhang isang malaking gusali na inabandona sa loob ng maraming taon. Ngunit ayon sa investigasyon ni Lee Chun-ja, maraming taon na ang nakakaraan, isang henyong siyentipikong Hapon ang lumahok sa pagtatayo ng gusaling ito. Ang sistema ng seguridad ng gusali ay masasabing napakahusay. Hindi rin ito maipasok ng isang hacker na tulad niya. Ang mga alinggaw tungkol sa Research Institute ay hindi lang iyon. Sinabi ni Captain na mayroon ding mga antiquity thief na pumunta sa Research Institute, ngunit pagkatapos ay nawala sa kakaibang gusali. Pagkatapos marinig sina Lee Chun-ja at Captain, sumimangot ang lahat at nag-isip. Mukhang hindi madali ang pagpasok sa Research Institute. Sa ibang lugar, hinanap ni Jo Hyundal si Ichiko. Nang makita siya ng kalaban, napakainit ng kanyang ekspresyon dahil si Ichiko mismo ang nagsanay kay Jo Hyundal na maging mamamatay tao. Ngunit pinatay siya ni Jo Hyundal dahil ayaw niya sa mga taong pumapatay ng mga tao na parang walang halaga na tulad niya. Kaya ginawa siya ni Ichiko na kung ano siya ngayon. Siya ang may pinakamalaking kasalanan. Itinago ni Kim Yaong-su ang 7 barya sa Research Institute ng Financial Company. Nakuha niya ang 7 barya sa tulong ni Jo Hyundal, ngunit hindi siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Inutusan niya ang kalihim na magpadala ng link kay Jo Hyundal. Nag-click si Jo Hyundal sa link at nakita si Kim Yaong-su na nakikipag-video call sa kanyang nakababatang kapatid. Nang makita niya ang kanyang kapatid na ligtas sa screen, napaiyak si Jo Hyundal sa tuwa. Gayunpaman, peking video ito. Sinabi ni Kim Yaong-su sa kalihim na napansin niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Jo Hyundal. Hindi maaaring panatilihin ang isang taksil. Ngunit bago siya patayin, kailangang pigain muna ni Kim Yaong-su ang halaga ni Jo Hyundal. Ang kapatid niya ang pinakamahusay na paraan para kontrolin siya. Sa ibang lugar, nang malaman nila na nasa Research Institute ang barya, ang Research Institute ang naging susunod na lugar na gustong pasukin ni Skunk at ng kanyang mga kasamahan. Gumamit si Lee Chun-ja ng drone upang mag-spy muna sa istruktura ng Research Institute. Nalaman niya na sa tuwing nagmamaneho si Kim Yaong-su papunta sa lugar, dumadaan siya sa isang partikular na bahagi ng parking lot at dumidiretso sa lihim na bodega sa loob. Ipinapakita nito na ang parking lot ay konektado sa
isang lihim na daan sa gitnang bahagi. Inulaan ni Lee Changja na ang lihim na daan na ito ay hindi gawa ng siyentipikong Hapon na iyon, kundi ginawa ni Kim Yaung-su sa kalaunan. Kaya, sa sandaling makuha ang kanyang biometric information, maaaring buksan ang lihim na daan. Ngayon, kailangan lang nilang subaybayan si Kim Yaung-su at maghanap ng pagkakataon na lapitan siya. Mabilis na dumating ang kaarawan ni Minwoo. Nagtipon ang buong koponan sa bahay ni Lee Changja at nagdaos ng masayang birthday party para kay Minwoo. Umakyat si Minwoo sa terrace at inalala ang eksena kung saan siya at si Skunk ay nakatakas mula sa panganib sa hotel. Ang malakas na kakayahan at proteksyon ni Skunk ay nagpakilig kay Minwoo. Nag-isip siya at inilabas ang kanyang espesyal na telepono. Sinabi ni Daimyong na sa screen ay mayroong isang icon para sa pagtawag kay Skunk. Kung pinindot niya ito, lalabas si Skunk. Nag-aalangan si Minwoo kung pipindutin ba niya ito o hindi. Si Daimyong ay biglang lumitaw sa likod niya at sinira ang sandali. Muling paalala ni Daimyong na huwag basta-basta pindutin ang icon na iyon. Kailangan lang tawagin si Skunk sa matinding emergency. Itinago ni Minwoo ang telepono at nagbuntong hininga sa ganitong masayang araw. Bakit hindi mo sinabi kay Skunk na pumunta rin dito? Nagsimula si Daimyong na magpaliwanag na hindi madali para kay Skunk na lumitaw dahil kailangan niyang iwasan ang lahat ng uri ng kamera. Kaya hayaan na lang siyang magpahinga. Tumawa si Minwoo at sinabing kilalang-kilala ni Daimyong si Skunk na parang siya mismo si Skunk. Nang makitang medyo lasing na si Minwoo, iminungkahi ni Daimyong na kumain sila ng maanghang na noodles. Naghanda silang bumaba habang papasok sa bahay. Si Minwoo ay wobbly at muntik nang mahulog. Mabilis na hinawakan ni Daimyong ang kanyang baywang. Handa na sanang magsimula ang isang romantikong eksena nang biglang kumulog at kumidlat. Agad na nanigas si Daimyong at ang kanyang ekspresyon ay naging awkward at iwas. Dali-dali siyang nagsabi na hindi siya komportable at magpapahinga muna sa kanyang silid. Sa gabing iyon, tuloy-tuloy ang kulog at kidlat. Sinamantala ni Lee Changja ang pagkakataon para pumunta sa katabing silid ni Daimyong. Alam niya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi sila magkakampi sa simula. Sa una, si Lee Changja rin ay target ng pagnanakaw ni Daimyong. Noong panahong iyon, si Lee Changja ay nanalo sa auction ng isang mahalagang historical artifact. Nang gabing iyon, isang magnanakaw ang pumasok sa kanyang bahay. Ang lalaking nakaitim ay mabagal kumilos. Hirap na hirap siyang lumundag sa bakod at nahuli kaagad. Agad na tinanggal ni Lee Changja ang maskara ng taong ito at nagulat nang makitang si Daimyong pala siya mula sa Cultural Heritage Administration. Nagmakaawa si Daimyong kay Lee Changja na i-donate ang artifact. Ang artifact ay isang pambansang kayamanan. Sa prinsipyo, dapat itong ilagay sa museo upang matamasa ng mga tao at hindi dapat maging laruan ng mga mayayaman. Nang makitang masigasig magsalita si Daimyong at hindi siya mukhang masamang tao, pinapasok siya ni Lee Changja sa bahay para mag-usap. Binasa ni Lee Changja ang dokumento ng nawawalang artifact na dinala ni Daimyong at nalaman na ang ilang tao na may mataas na katayuan sa lipunan ay maaaring mga antiquities thief. Ang kalooban ni Daimyong ay matatag. Tiyak na haharapin niya sa hustisya ang mga taong ito at iaalay ang lahat ng artifacts sa bansa. Mukhang si Daimyong ay isang matuwid na tao. Hindi kinamumuhian ni Lee Changja ang ganitong uri ng tao at handa siyang patawarin si Daimyong. Ngunit bago iyon, gusto niyang marinig kung bakit ginawa ito ni Daimyong. Nag-isip si Daimyong at sinabing ito ay dahil sa kanyang ama. Ang dokumentasyon tungkol sa artifact na ito ay tinipon at inayos ng kanyang ama. Ang buong buhay niya ay itinuring niyang misyon ang pagbawi ng mga artifact. Ngunit, ang kanyang trabaho ay nakagambala sa interes ng ilang tao. Noong si Daimyong ay nasa high school, ang kanyang mga magulang ay sinaktan. Ngayon, ipinagpatuloy ni Daimyong ang gawain ng kanyang ama upang matagpuan ang mga taong gumawa nito. Sa katunayan, ang kanyang layunin ay maghiganti. Matapos marinig si Daimyong, nagpasya si Lee Changja na sumali sa koponan ni Daimyong. Kung tutuusin, tanga siya. Malabong makamit niya ang kanyang mga layunin kung sa sarili niyang lakas lang. Kaya nagsimula silang magtulungan. 5 taon na ang nakalipas. Binanggit ni Lee Changja ang nakaraan dahil gusto niyang tanungin si Daimyong. Ngayon na siya ay si Skunk. Gusto pa rin ba niyang maghiganti? Umiling si Daimyong. Siguro, pero malabo na. Sa katunayan, unti-unti niyang naramdaman na ang kahulugan ng pagbawi ng mga artifact ay naging personal na damdamin na niya. Sumang-ayon si Lee Changja. Kung ganoon, dapat na niyang bitawan ang lahat at kalimutan ang bangungot ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Sa ganoong paraan, hindi na siya maapektuhan ng kulog at kidlat. Tumango si Daimyong at sinabing susubukan niya. Kinabukasan, may naisip na plano si Lee Changja para lapitan si Kim Yaung-su. Hindi lahat sa koponan ay nabunyag ang pagkatao. Si Jin Yeri, na bagong miyembro, ay may sariwang mukha. Ang mas magandang balita ay mayroon siyang profesional na sertipiko ng masahe. Si Kim Yaung-su ay madalas na nagpapapunta ng isang teknisyan mula sa isang salon para magbigay serbisyo sa bahay niya. Ang pagpasok ni Jin Yeri ang pinakamahusay. Sa simula ay ayaw ni Daimyong na mapanganib si Jin Yeri, ngunit sa kasalukuyang emergency na sitwasyon, ito lang ang tanging paraan. Kaya, inanyayahan niya si Jin Yeri na mag-usap at sinabi sa kanya ang lihim na plano. Labis na nasasabik si Jin Yeri at sinabing tiyak na matatapos niya ang misyon. Pagkatapos ng trabaho sa gabing iyon, dinala ni Skunk si Jin Yeri sa bahay ni Lee Changja.
Ang lahat ay nagpulong para sa isang plano ng operasyon. Muling ipinaliwanag kay Jin Iri ang kasaysayan ng Research Institute. Ang pangunahing punto ay ang mekanismong inilagay ng siyentipikong Hapon. Dahil sa malakas na personal na katangian ng disenyo, ang pag-aaral sa siyentipikong ito ay makakatulong sa paglutas ng mekanismo. Pagkatapos ay inayos nila si Jin Iri na maging isang massage technician sa salon para kay Kim Yaong-su. Ginamit ni Captain ang kanyang pagiging pulis para makipag-ugnayan sa manager ng salon. Maayos na naisakatuparan ang plano. Sa gabi, pumunta si Jin Iri sa bahay ni Kim Yaong-su. Nang makita ng kalihim na may bagong teknisyan, pinayuhan niya si Jin Iri na gusto ni Kim Yaong-su ng pag-uusap kaya hindi dapat masyadong tahimik ang kapaligiran. Naaalala ni Jin Iri ang sinabi niya. Sa pagmamasahe kay Kim Yaong-su, nagsimula siyang maging mapanlinlang. Pinupuri si Kim Yaong-su na mukhang bata, 30 taon ang mas bata sa kanyang totoong edad. Pagkatapos ng ilang panunuyo, nagliwanag ang mukha ni Kim Yaong-su. Habang masaya si Kim Yaong-su, iminungkahi ni Jin Iri na maglaro sila ng spelling. Hindi tumanggi si Kim Yaong-su. Sa masayang kapaligiran, masaya siyang naglaro. Sa oras na ito, sadyang nagkamali si Jin Iri at iniabot ang kanyang kamay at sinabi kay Kim Yaong-su na parusahan siya. Hindi nag-isip si Kim Yaong-su at malakas na sinampal ang kamay ni Jin Iri. Sa ganoong paraan, nakuha niya ang fingerprint nito. Ang magandang paraan ni Jin Iri ay pinuri ng mga miyembro ng koponan. Hindi na dapat mag-antala. Kung nakuha na ang fingerprint, nagpasya si Daimyong na kumilos ng mabilis. Nang marinig iyon, nag-volunteer si Minwoo at gustong maging kakoponan ni Skunk. Nagpuyat siya buong gabi sa pagbabasa ng lahat ng impormasyon tungkol sa siyentipikong Hapon. May isang video na pumukaw sa kanyang pansin, na tila nawawala ang dulo. Kaya sinabi ni Minwoo kay Lee Changja na hanapin ang buong bersyon para sa kanya. Sa oras na ito, isang mamamatay tao mula sa Japan ang gumagawa ng mga krimen na nagpapanginginig sa mga Korean. Pagkatapos patayin ang isang grupo ng mga tao, binunot pa niya ang lahat ng ngipin ng biktima. Nang bumagsak ang dilim, nagsimulang kumilos sina Skunk at Minwoo. Iniiwasan nila ang mga gwardiya ng Research Institute at nagtungo sa parking lot. Ginamit nila ang fingerprint ni Kim Yaong-su para buksan ang pinto. Gayunpaman, ang lahat ay nasa hinala ni Kim Yaong-su. Nang lapitan pa lang ni Captain ang salon, naramdaman na niya ito at sinadya niyang iwanan ang kanyang fingerprint sa kamay ni Jin Iri. Dahil alam ni Kim Yaong-su na walang sinuman ang madaling nakakatakas sa mga bitag at mekanismo sa Research Institute. Ang pagpunta ni Skunk at Minwoo ay parang naghahanap lang ng gulo. Matagumpay na nakapasok sina Minwoo at Skunk sa lihim na bodega sa loob ng Research Institute. Naramdaman ni Kim Yaong-su ito sa oras, ngunit hindi siya kumilos. Nagpasya siyang hayaan silang maranasan ang sakit ng mekanismo. Sa bodega, pagkatapos nilang makapasok sa compartment, si Lee Changja ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng isang nakakakilabot na tunog ng pagkiskis, ang kagamitan sa komunikasyon ay tuluyang nawala. Mabilis na nag-type si Lee Changja sa keyboard, ngunit wala siyang nagawa. Mukhang pumasok na sina Skunk at Minwoo sa isang lugar na humaharang sa signal. Ang sitwasyon na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa dalawa sa loob ng bodega. Sinubukan ni Skunk na bumalik sa dating daan, ngunit ang pintuan ng bodega ay sarado na. Siya at si Minwoo ay walang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa paghahanap. Sa oras na ito, dinala ni Kim Yaong-su sina Jo Hyun-dal at ang Japanese assassin sa Research Institute. Naghahanda na panoorin si Skunk na maghahanap ng kamatayan. Nang makarating ang koponan ni Kim Yaong-su, tinarget nila ang surveillance drone ni Lee Changja na nagdulot ng tensyon kina Lee Changja at sa buong koponan. Ang totoo, matagal nang natuklasan ni Kim Yaong-su ang kanilang panlilinlang. Sinadya niyang hayaan sina Skunk at Minwoo na makapasok sa loob. Ang kalihim ni Kim Yaong-su ay naghati ng mga gawain. Si Jo Hyun-dal ang inutusan na hanapin ang mga tao sa bodega at si Sota naman ang magbabantay sa labas. Nagbalik ang eksena sa loob ng bodega. Nagpatuloy sa paglakad sina Skunk at Minwoo. Binuksan nila ang pinto ng isang silid. Isang Japanese ceramic doll ang lumitaw sa gitna ng hangin. Biglang umikot ang ulo ng manika ng 360 degrees na ikinagulat ni Skunk. Ang sitwasyon na ito ay parang may nagbukas ng switch. Ang silid na dating malabo ay naging maliwanag. Sa dingding ay maraming mahalagang painting. Sa kabilang dingding ay isang larawan ng screen na may ukit na tinta at tubig. Sa ilalim ng dingding ay may ilang mga kulay abo na guhit na hindi sumusunod sa anumang alituntunin. Pagkatapos mawalan ng koneksyon, nagmaneho si Lee Changja ng drone upang hanapin ang aparato na pumutol sa kuryente. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang dahilan, isang aparato sa basement 2. Kailangan ni Lee Changja ng isang tao upang sirain ito. Sa mga miyembro na maaaring mag-assign ng gawain, si Shin Chang-hoon ang pinakamahusay na pagpipilian ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Captain na personal na magpunta dahil ang pinakamahusay na paraan upang makapasok ay sa pamamagitan ng kanal ng imburnal. Bagaman nag-gym si Shin Chang-hoon, masyadong mahina ang kanyang flexibility. Hindi niya maabot ang kanyang mga paa kapag inunat niya ang kanyang kamay at yumuko. Si Captain ay isang yoga master. Siyempre, hindi niya ibibigay ang misyong ito. Pagkatapos na sermonan siya ni Captain, walang pagpipilian si Shin Chang-hoon, kundi ibigay ang maliit na bomba ni Lee Changja sa kanya. Naantig si Shin Chang-hoon sa loob. Alam niya na hindi talaga siya minamaliit ni Captain, kundi ayaw lang niya na masaktan pa siya. Sinimulan ni Skunk at Minwoo ang pag-aaral sa larawan at sa mga hugis sa sahig. Malinaw na ito ay isang puzzle. Nakahanap si Minwoo ng isang angkop na hugis at sabik na inilagay ito sa bakanting espasyo. Umiikot muli ang liig ng manika. Isang ulap ng nakalalasong gas ang kumalat sa silid.
paligid. Naintindihan ni Skunk ang mekanismo sa silid. Sa tuwing maglalagay ang isang manlulupig ng isang piraso ng larawan, maglalabas ito ng lason. Upang bigyan ang isang tao ng pag-asa at kawalan ng pag-asa ng sabay-sabay, nagbigay ito ng pressure sa pisikal at mental na aspeto ng intruder. Ngunit walang pagpipilian si Skunk at Minggu kundi ang huminga at buuin ang puzzle. Nang mabuo nila ang huling piraso, mas lumala ang nakalalasong gas sa silid. Nakita ni Skunk na tuloy-tuloy ang pag-ubo ni Minggu. Nag-isip siya saglit, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang hood at isinuot ito kay Minggu. Nagulat si Minggu nang makita ang mukha ni Daimyong sa ilalim ng hood. Ngunit hindi ito ang tamang oras para magpaliwanag dahil kailangan nilang makahanap ng paraan para mabuhay. Tumingin si Daimyong sa paligid at napansin ang isang calligraphy painting sa isa pang dingding. Dahil sa kanyang kaalaman sa mga sinaunang artifact, napansin niya ang isa sa mga ito. Ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa dalawang larawan ay mali. Kaagad na itinulak at binago ni Daimyong ang posisyon ng dalawang larawan. Sa gitna ng kanyang pagkilos, nakalanghap siya ng maraming lason. Nang ma-unlock niya ang mekanismo, nawalan siya ng malay. Nang makita ni Minggu na nawala na ang lason, dali-dali niyang inihiga si Daimyong at Yumuko para bigyan siya ng artificial respiration. Agad-agad na iminulat ni Daimyong ang kanyang mga mata at naguguluhang tinanong si Minggu kung ano ang ginagawa nito. Parang nalugi ako ng husto, sabi niya. Naging awkward ang kapaligiran. Tinanong ni Minggu si Daimyong kung bakit niya itinago ang kanyang pagkatao. Sumagot siya na dahil sa kanyang walang kwentang hitsura, walang maniniwala kung sasabihin niyang siya si Skunk. Sa kabilang dako, matagumpay na nakapasok ang team leader sa ikalawang basement. Kasunod ng mga tagubili ni Lee Chanja, hinahanap niya ang heating device. Nagdala siya ng thermal detector para maghanap sa bawat silid. Hindi niya inaasahan na sinusundan siya ng grupo ni Joe Hindan, na nakita rin ang guard na hinimatay dahil sa suntok ng team leader. Si Chang Huon na nagbabantay sa labas ng imburnal ay nakasalubong ang mga tauhang nag-imbestiga sa labas. Kalmadong isinuot ni Chang Huon ang kagamitan na ibinigay sa kanya ni Lee Chanja at naghanda para sa labanan. Sa bodega, pumasok sina Daimyong at Minggu sa isang espasyo na gawa sa bato. Walang hangin na pumapasok dito. Tanging kaunting ilaw mula sa apoy sa dingding ang nagbibigay liwanag. Agad na napansin ni Daimyong na ito ay isang libingan. Kung mayroong mekanismo, tiyak na nakatago ito sa apat na pader na gawa sa ladrilyo. Agad nilang hinubad ang kanilang mga damit at tinakpan ang mga pinagmumula ng ilaw. Natagpuan nila ang isang ladrilyo na naglalabas ng asul-berdeng ilaw. Sila ay nagtulungan, inakyat si Minggu para kunin ang ladrilyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang madilim na butas sa dingding. May lumabas na Japanese doll, at nang umikot ang ulo nito, ang dalawang pader sa libingan ay nagsimulang gumalaw papasok. Kung hindi sila makakatakas ng mabilis, sila ay maduduro. Pilit na sinusuportahan ni Daimyong at Minggu ang dalawang pader, na para bang sinusubukan nilang pigilan ito sa kanilang maliit na lakas. Sa sandaling iyon, may napansin si Daimyong. Maaari niyang alisin ang mga ladrilyo na may mga titik. Sinubukan niyang alisin ang isang ladrilyo at natagpuan sa loob ang isang pares ng hikaw. Lumapit si Minggu para tingnan ang manika at nakita niya ang korona sa ulo nito at ang maraming maliliit na butas sa katawan nito. Sinubukan ni Minggu na isabit ang hikaw sa gilid ng buhok ng manika at saktong-sakto ito. Biglang naintindihan ni Daimyong ang ibig sabihin ng pintuan na ito. Hanapin ang mga alahas sa loob ng libingan at ilagay ang mga ito sa manika. Ngunit napakaraming ladrilyo na may mga titik at kung kukunin nila ang maling isa, gagalaw ang dingding papasok, kaya hindi sila maaaring kumuha ng basta-basta. Dahil ang ladrilyo na may hikaw ay may karakter na kung naisip ni Daimyong na marahil ang mga ladrilyo na naglalaman ng mga alahas ay maaaring buuin para maging isang salawikain. Naalala ni Minggu na sa video na napanood niya tungkol sa Japanese scientist, gusto niya ang pariralang kung saan may kabutihan, may gantimpala. Kaya't sinimulan nilang hanapin ang apat na salita. Mabilis nilang nahanap ang dalawang salita, ngunit nang alisin nila ang mga ladrilyo, gumalaw ang dingding papasok. Bukod pa rito, walang laman ang mga ladrilyo. Nagkatinginan sina Daimyong at Minggu na iniisip kung mali ba ang kanilang hinuha. Sa puntong ito, napilitan si Daimyong na mag-isip sa ibang paraan. Kung gusto ng Japanese scientist na ihandog ang mga kayamanan sa manika, kung gayon ang salawikain na naglalaman ng mga alahas ay dapat may kaugnayan sa manika. Biglang lumitaw sa isip ni Daimyong ang pariralang Empress Jing. Ayon sa alamat, siya ang unang reyna na namuno sa pagsalakay ng mga Hapon sa Korea. Nahanap ng dalawa ang kaukulang mga salita at inilagay ang mga alahas sa manika. Ngunit sa bawat ladrilyo na kanilang inaalis, gumagalaw pa rin ang dingding papasok. Ang espasyo sa loob ng libingan ay kasya na lang para sa isang tao. Sa labas ng bodega, nahanap ng team leader ang device. Habang sisimulan na niya itong pasabugin, naabutan siya ng mga tao ni Kim Yaong-su. Matapos ang isang sagupaan, nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Nakaharap ni Chang Huon si Sota at bagaman nagapi niya ang grupo, siya ay malubhang nasugatan. Ang mas delikado pa ay ang command center ni Lee Chanja ay natagpuan. Ang mga nakaitim na tao ay sumugod at pinatulog si Lee Chanja. Lahat ng mga nagbigay ng tulong kay Daimyong ay natalo na. Ngayon, kulang pa rin ang isang salita sa libingan, ngunit kung mas liliit pa ang espasyo. Kung ganoon ay hindi na sila makakagalaw. Kaya si Minggu ay tumayo sa harap ng manika
at naghanda na tulungan si Daimyong. Kailangan nilang isuot ang alahas sa manika sa pinakamabilis na oras. Pagkatapos alisin ang ladrilyo, naghanda na ang dalawa. Mabilis na hinugot ni Daimyong ang huling ladrilyo na may titik at ibinigay ito kay Minwoo nang may hirap. Sa masikip na libingan, hinawakan ni Daimyong ang huling ladrilyo at nahirapang gumalaw patungo kay Minwoo para ilagay ang alahas sa kamay nito. Tinulungan siya ni Minwoo na isuot ang alahas sa manika. Gumawa ng ingay ang mekanismo at ang dalawang magkatabing pader ay nagsimulang gumalaw paatras. Ibig sabihin, matagumpay nilang nalagpasan ang silid na ito. Magkahalong emosyon na nagyakapan sina Daimyong at Minwoo. Ngunit makalipas ang ilang segundo, napagtanto nilang masyado silang malapit, kaya't mabilis silang kumalas at nagsimulang mag-usap para maitago ang pagka-awkward. Bagaman nawalan ng malay ang team leader, sa tulong ng kanyang matinding determinasyon, hirap siyang gumapang paitaas at tinapos ang huling nakaitim na tao. Pagkatapos, dinampot niya ang switch ng bomba. Sa sandaling iyon, lumapit si Jo Hyun-dal. Alam ng team leader na mahirap ang labanan na darating, ngunit sinubukan pa rin niyang gawing sumabog ang device sa bawat segundo. Bago marinig ang nakakabinging electromagnetic wave, napansin ni Daimyong na may signal na ang communication device. Kaagad niyang tinawagan si Lee Chang-ja, ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Na-confuse si Daimyong. Ang radyo ay normal na gumagana, kaya't mayroon sigurong problema sa labas. Ngunit sa anumang paraan, sina Daimyong at Minwoo ay kailangan lang magpatuloy. Tatlo na lang ang sikretong silid at ngayon ay ang huli na lang ang natitira. Hindi sila maaaring huminto sa gitna. Habang nag-uusap, pumasok sila sa ikatlong silid na mukhang napaka-ordinaryo, tulad ng isang karaniwang library. Hati sila sa paghahanap ng mga kahina-hinalang lugar. Napansin ni Minwoo ang isang kakaibang kalendaryo sa dingding. Nakasaad sa kalendaryo ang Setyembre 1945. Sa tabi nito ay may larawan ng isang binatilyo at nakasulat sa sulok ang pangalan ni Kim Yaong-su sa Japanese. Mukhang ang silid na ito ay silid ni Kim Yaong-su noong bata pa siya. Nang sandaling iyon, ang manika sa mababang kabinet ay umikot ang ulo at ang orasan sa tabi nito ay nagsimulang gumana. Ang kakaiba ay ang numero 12 sa orasan ay nakasulat na mula. Samantala, ang kamay ng orasan ay umikot sa loob lamang ng 4 na minuto. Maliwanag na ito ay isang orasan na nagbibilang pababa hanggang sa kamatayan. Sa loob ng 4 na minuto, kailangang makahanap ni Daimyong at Minwoo ng paraan para makatakas sa silid. Bukod sa pasukan, mayroon lamang isang kahoy na pinto sa silid. Mayroon itong padlock, kaya tiyak na mayroong susi sa silid. Sa lalong madaling panahon, narinig ni Minwoo ang tunog sa loob ng isang porselana na florera. Sa loob nito ay may susi, ngunit ang bibig ng florera ay masyadong maliit para makuha ito ni Daimyong. Nagmamadaling iminungkahi ni Minwoo na basagin na lang ang florera. Nang handa na si Daimyong na ibagsak ang florera, napagtanto niya na isa itong tunay na artifact. Nag-alinlangan siya, ngunit lumilipas ang oras. Wala na silang masyadong oras. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, napansin ni Daimyong ang isang plake sa gitna ng silid na may nakasulat na ang kamatayan ay buhay, ang buhay ay kamatayan. Nag-isip siya at sinabi kay Minwoo na ang pagsubok na ito ay sumusukat sa mentalidad ng intruder. Karamihan sa mga tao ay sisirain ang porselana na florera para mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit ang ibig sabihin ng key ang kamatayan ay buhay. Ang buhay ay kamatayan ay ang oras ng kaligtasan ay kapag dumating ang kamatayan. Kaya't hindi nila dapat sirain ang florera. Sapagkat kapag sinira nila ito, pagkakuha nila sa susi, iyon na ang tunay na oras ng kanilang pagkatalo. Bagaman nag-aalinlangan si Minwoo, nagdesisyon siyang maniwala kay Daimyong. Pinanood nila ang orasan na dahan-dahang gumalaw patungo sa salitang kamatayan. Hinintay nila ang huling segundo habang hindi sila humihinga. Biglang naglabas ng tunog ang kahoy na pinto na nagpapahiwatig na na-unlock na ito. Bumuntong hininga sina Minwoo at Daimyong. Tama nga ang kanilang hinuha. Nagkatinginan sila at nagngitian at dala ang porselana na florera. Lumabas sila sa kahoy na pinto. Sa sandaling iyon, sa pangunahing pintuan ng lihim na bodega, minsan-minsan ay iniikot ni Kim Yaong-su ang doorknob. Dahil kapag nawala ang intruder sa loob, magbubukas muli ang pangunahing pinto. Sa sandaling iyon, may narinig siyang tunog ng pag-unlock. Agad na lumapit si Kim Yaong-su at inikot ang doorknob. Bumukas nga ang pinto. Tuwang-tuwa siya at naisip niya na sa wakas ay nalagpasan na nila ang lahat. Samantala, matapos pasabugin ang bomba, sumugod sina team leader at Jo Hyun-dal sa labanan. Habang pinipigil siya ni Jo Hyun-dal, inilabas ng team leader ang kanyang hidden weapon na may tranquilizer at inihulog ito kay Jo Hyun-dal. Nakita niya na unti-unting naparalisa ang katawan ni Jo Hyun-dal, kaya't agad na tumakas ang team leader. Matagumpay siyang bumalik sa dating daan. Nang gumapang siya palabas ng imburnal, nakita niya si Chang Hoon na nakahiga sa lupa. Kinabahan ng team leader, iniisip na malubha siyang nasugatan. Ngunit dahan-dahang iminulat ni Chang Hoon ang kanyang mga mata at hindi naman siya nasa bingit ng kamatayan. Dahil malakas na talaga ang kanyang katawan at pinoprotektahan pa siya ng kagamitan ni Lee Chang-ja. Napagod lang siya dahil sa pakikipaglaban. Masaya nilang tinulungan ang isa't isa na tumayo at nagtungo sa sasakyan ni Lee Chang-ja. Tungkol naman kay Lee Chang-ja, habang kinokontrol siya ng mga nakaitim, biglang lumitaw si Isiko at sinagip siya. Nang lumapit sina team leader at Chang Hoon, sinabi ni Isiko sa dalawa na sumakay na sa sasakyan. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan, iniwan ang mga humahabol sa kanila. Sa ibang lugar, pagkatapos malagpasan ang lahat ng mga sikretong silid
silid, sina Daimyong at Mingguo ay sa wakas ay nakarating na sa lihim na bodega. Maingat na inilagay ni Daimyong ang porselana na florera sa ibabaw ng display cabinet. Ngunit biglang napansin niya ang isang makapal na patong ng alikabok sa sahig. Nagtaka siya, posible ba na kahit si Kim Yaong-su ay hindi pa nakakapasok sa lihim na silid na ito? Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa dulo ng bodega ay may isang katawan na matagal nang nabubulok. Batay sa pananamit, tiyak na ang Japanese scientist na nagdisenyo ng lugar ang taong iyon. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Kim Yaong-su ang kanyang mga tao sa lihim na silid upang kunin ang mga bangkay ni Daimyong at Mingguo. Ngunit habang papasok siya, naramdaman niyang may mali. Ang tatlong silid ay perpektong nasolve. Dito, napagtanto ni Kim Yaong-su na matagumpay na nakarating ang dalawa sa bodega. Kung gayon, ibig sabihin ay hindi sila maaaring mabuhay. Mula noong itinayo niya ang lihim na lugar para sa kanyang sarili lamang, binaril na ni Kim Yaong-su ang scientist bago pa niya marinig ang paraan ng pag-solve. Pagkatapos mabunutan, ang scientist ay kailangan na lang na pumasok sa bodega upang magtago. Ngunit dahil hindi niya alam kung paano ito isolve, hindi pa nakakapasok si Kim Yaong-su sa bodega sa loob ng maraming taon. Naisip ni Daimyong na ang dahilan ng pag-auction ni Kim Yaong-su ng mga antike ay dahil hindi niya magalaw ang mga kayamanan sa bodega, kaya kailangan niyang magbenta ng ibang mga antike para sa pera. Hindi man lang tumutol si Kim Yaong-su. Para sa kanya, matagal nang nakainom ng lason sina Mingguo at Daimyong. Matapos sabihin iyon, binaril niya si Mingguo. Nang makita si Mingguo na nasugatan, binuksan ni Daimyong ang skunk smoke. Habang makapal ang usok, binuhat niya si Mingguo at tumakas sa bodega. Habang tumatakas, mabilis niyang kinontak si Lee Chanja. Nagtulungan ang dalawang panig ng maayos. Sa huli, matagumpay silang nagkasama. Dahil sa emergency, suot ni Daimyong ang hood, ngunit nakalimutan niyang buksan ang voice changer. Nang makita ang pagkalito ng lahat, napilitan siyang isiwalat ang kanyang pagkatao. Sa totoo lang, si Skunk ay ang walang kwentang si Daimyong. Dinala ng lahat si Mingguo sa ospital. Hindi maiiwasan ang pagkabalisa. Naghirap sila, ngunit si Kim Yaong-su ang nakinabang. Ngayon ay nakuha na niya ang lahat ng antike at nagmamadali na suhulan ang mga opisyal para tulungan siyang bumalik sa dating estado. Bukod pa rito, inutusan ni Kim Yaong-su ang isang tao na hanapin ang record ni Daimyong. Nang makita niya ang impormasyon tungkol sa mga magulang ni Daimyong, nagulat siya. Maliwanag na kilala niya ang ama ni Daimyong. Ang kanyang mapanlinlang na mga mata ay patuloy na gumagalaw. Inutusan niya ang isang tao na tawagin si Jo Hyundal. Bagaman niligtas ni Lee Siko ang lahat sa pagkakataong ito, hindi pa rin naniniwala ang team leader sa kanyang katapatan. Upang kumbinsihin ang team leader na hayaan siyang manatili, sinabi ni Lee Siko ang isang sikreto na tila may kaugnayan kay Mingguo. Nang marinig ng team leader ang sikreto, pumayag siyang manatili si Lee Siko at sabay na inutusan siyang alagaan si Mingguo. Matapos suhulan ni Kim Yaong-su ang mga matataas na opisyal sa pulisya, sinabi sa team leader na umalis na sila. Inutusan ng hepe na ilipat ang lahat ng mga artifacts sa storage, kasama na ang tunay na Joseon money. Hindi inaasahan ng team leader na pagtataksilan siya ng pulisya. Ngunit walang epekto ang kanyang pagtutol, kaya humingi na lang siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Tinanong niya sa kanila kung nakita nila ang isang Joseon money habang nililipat ang mga artifact. Ngunit sumagot ang kanyang kasamahan na hindi pinayagan ng hepe na sila ang maglipat ng mga ito, kundi isang grupo ng mga tao mula sa labas. Dito na pagtanto ng team leader na marahil ay nasuhulan na ni Kim Yaong-su ang pulisya. Kaya't ang barya ay napunta kay Kim Yaong-su. Gumuhit siya ng mapa sa isang papel gamit ang hugis ng barya at ang butas na ginawa ng bala na nagkokonekta sa mga butas. Pagkatapos niyang mag-drawing, nagmamadaling pumunta si Kim Yaong-su sa ibang lugar. Bago siya umalis, sinabi niya kay Jo Hyundal na atakehin si Daimyong. Ito na ang huling pagkakataon ni Jo Hyundal. Kung mabibigo pa rin siya, si Jo Hyundal at ang kanyang kapatid na babae ay itatakwil ni Kim Yaong-su. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jo Hyundal at agad na nagtungo sa bahay ni Daimyong. Sa labas, umuulan at kumukulog. Natatakot sa kulog, nasa bahay si Daimyong at nagdurusa. Ngunit nang mapansin niyang may sumugod, agad siyang bumangon para lumaban. Habang naglalaban, napansin ni Daimyong ang peklat sa pulso ni Jo Hyundal. Biglang bumalik sa kanyang isip ang masakit na alaala. Maraming taon na ang nakalilipas, sa gabi nang pumanaw ang kanyang mga magulang, nakita ni Daimyong ang taong gumawa nito na mabilis na tumatakbo. Ang taong iyon ay mayroon ding peklat na katulad nito sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, hindi na siya natatakot sa kulog, sa halip ginising nito ang nakatagong galit ni Daimyong. Sinasakal niya si Jo Hyundal at tinanong kung siya ba ang pumatay sa pamilya ni Professor Huang na mga magulang niya. Noong mga nakaraang taon, pumunta si Professor Huang kay Kim Yaong-su para kumbinsihin siyang ibalik ang mga artifact na hawak nito sa tamang lugar. Ngunit gusto ni Kim Yaong-su na tulungan siya ni Professor Huang na mahanap ang mga kayamanang ninakaw ng mga Hapon. Mas pinili ni Professor Huang na mamatay kaysa sumunod, kaya nalagay siya sa panganib. Bumisi si Jo Hyundal ng may pag-asa. Hula agad ni Daimyong na si Kim Yaong-su ang may kagagawan. Sa sandaling iyon, saktong dumating si
sina team leader at Chang Hoon sa bahay ni Daimyong. Ngunit bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog ng pagbagsak mula sa itaas. Agad na umakyat ang dalawa para tingnan. Lumabas na itinulak ni Daimyong si Jo Hyundal palabas ng bintana. Naghiwalay sina team leader at Chang Hoon. Pinayapa ni team leader si Daimyong, habang si Chang Hoon naman ay tumingin sa kung saan bumagsak si Jo Hyundal. Ngunit sa maikling panahon, nawala na si Jo Hyundal. Pagkatapos ay dinala ng team leader sa bahay si Daimyong na nawalan ng malay. Dinampot niya ang panulat na ginamit ni Jo Hyundal bilang sandata sa lupa. Ngayon lang niya napagtanto na naganap ang isang mahirap na labanan sa loob ng bahay. Tinanggap ni Lee Chang-ja ang tawag mula sa team leader at sinabi sa kanya na dalhin si Daimyong sa kanyang bahay dahil mayroon siyang mga gamit na panggamot. Nagulat si Minwo at nagtataka kung anong sakit mayroon si Daimyong. Ipinaliwanag ni Lee Chang-ja na sa sandaling marinig ni Daimyong ang kulob, siya ay makakaranas ng shock. Pagkatapos, humarap si Lee Chang-ja kay Lee Si-ko at tinanong siya tungkol sa background ni Jo Hyundal. Simpleng sinabi ni Lee Si-ko ang maikling background nito. Nang sinabi niya ang tungkol sa palayaw ni Jo Hyundal na batay sa peklat sa kanyang pulso, na may hugis na puting crescent, biglang natakot si Lee Chang-ja. Kung gayon, si Jo Hyundal pala ang pumatay sa buong pamilya ni Daimyong. Kaya naman pala na-trigger siya at nawala ng kontrol ngayon. Nang malaman ni Minwo ang sikreto ni Daimyong, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit nagbago ang mukha nito nang marinig ang kulob noong nakaraan. Di nagtagal, dinala ng team leader si Daimyong sa bahay ni Lee Chang-ja. Matapos magamot at maalagaan, mahimbing na nakahiga si Daimyong sa kama. Lumapit si Minwo sa tabi ng kama at dahan-dahang pinunasan ang mukha niya. Biglang nagmulat si Daimyong ng kanyang mga mata. Sa kabila ng pagiging disoriented, pilit siyang bumangon, gustong hanapin si Jo Hyundal para maghiganti. Alam ni Minwo na labis siyang na-trigger, kaya't hinawakan niya si Daimyong at humingi ng isang pabor sa ngalan ng kanilang mga karanasan sa buhay at kamatayan na makinig sa kanyang kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinagmulan ni Minwo. Nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya at nakatira siya sa kanyang lola. Noong nabubuhay pa ang kanyang lola, nagmamay-ari siya ng isang maliit na tindahan at madalas na sinisira ng mga thugs. Nagdulot din ito ng kapansanan sa kanyang lola. Noong 12 taong gulang si Minwo, bigla ang namatay ang kanyang lola. Ang pangunahing salarin ay ang mga thugs na iyon. Ngunit ang paghihirap ng mga tao sa ilalim ay walang sinuman na makikinig. Determinado si Minwo na maging pulis. Gusto niyang personal na arestuhin ang mga taong iyon. Dahil sa layuning ito, noong una siyang itinalaga sa Cultural Heritage Team, nalilito siya na iniisip na hindi na siya makakaganti. Ngunit ngayon, nagbago na ang isip niya. Dahil dito, nakilala niya ang isang bagong pamilya. Lahat sila ay may bagong layunin at pag-asa, at mula noon, nagtulungan sila. Umaasa si Minwo na maging katulad siya ni Daimyong, na unahin ang layunin ng lahat bago isipin ang kanyang sariling paghihiganti. Pagkatapos makinig kay Minwo, dahan-dahang kumalma si Daimyong. Hindi na siya na-trigger. Hindi siya umupo ng mag-isa sa silid, tumingin sa litrato ng pamilya sa wallet niya. Bumalik si Mino sa sala at sinabi sa lahat na maghintay sandali. Kailangang pagalingin ni Daimyong ang sarili niya at naniniwala siya na mananalo siya. Bumalik ang galit sa puso niya sa koponan. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto. Naibalik na ang mood niya sa normal. Tinanong niya kung saan dinala ni Kim Yang-soo ang 7 milyong won. Naintindihan ng lahat sa silid at ngumiti. Sa huli, bumalik si Daimyong dahil sa huli, pumunta sina Kim Yang-soo at karamihan sa mga social gang sa bansa sa Gwangju. Naniniwala sina Mino at Chang Hoon na bagaman hindi nila alam kung anong mangyayari roon, mas mabuting mag-imbestiga kaysa manatili roon. Nang marinig ito, pumunta sila. Kinabigla ang umiiling si Daimyong nang walang direksyon, masyado siyang walang ingat. Sa sandaling iyon, nagsalita si Lee-tae-go na tahimik sa buong oras. Sadyang alam niya ang isang mahalagang clue. Lumalabas, hindi sinira ni Kim Yang-soo ang lihim na sulat ng mga Hapons ng mag-isa, kundi pinag-aralan ito kasama ni ECU. Pagkatapos niyang buwagin ang lihim na sulat, papatain niya si ECU. Ngunit hindi inaasahan na iligtas ni Lee-tae-go si ECU na naghihingalo pa rin. Gusto niyang malaman ang nilalaman ng lihim na sulat. Kahit na walang inilantad si ECU, sinabi niya na ang orihinal na lihim na sulat ay nasa safe sa kwarto ni Kim Yang-soo. Kaya, hanggat nakuha ng lahat ang lihim na sulat na iyon, magiging posible na hatulan kung bakit siya pumunta sa Gwangju batay sa nilalaman nito. Agad na pinalo ng kapitan ang lamesa at pinangunahan ang lahat na kumilos. Ngunit nag-aalala sina Chang Hoon at Minwo kung maaari pa rin nilang paniwalaan ang sinabi ni Lee-tae-go. Ngunit hindi nila alam kung kailan, ngunit ang kapitan ay tiwala kay Lee-tae-go. Naniniwala siya na hindi niya sasaktan ang koponan. Nagpa siya ang lahat na kumilos sa gabi kasama si Daimyong, ang kapitan, at si Lee-tae-go. Si Daimyong ang pangunahing puwersa at alam na alam ni Lee-tae-go ang bahay ni Kim Yang-soo. Malinaw na hati ang tatlong tao sa mga gawain. Si Daimyong, sa pakikipagtulungan kay Lee Chang-ja, ang mag-aasikaso sa mga kamera sa labas ng pader. Gagamitin nila ang isang na-edit na video upang palitan ang video mula sa kamera at linlangin ang gwardya.
Walang nakakaalam, pumasok sila sa bahay. Dahil malayo na si Kim Yang-soo, madilim sa loob ng bahay niya. Naglakad sila sa aklatan at sa hallway, na puno ng istilong hapon. Sa wakas, dumating ang tatlong tao sa silid tulugan ni Kim Yang-soo. Totoong may safe sa loob. Kinakailangan ng fingerprint para buksan ito. Naghanda na si Lee Chun-ja at binigyan niya si Daimyong ng isang lockpicking device. Sa lalong madaling panahon, nabuksan ang safe. Sa loob, bukod sa isang lihim na sulat, mayroon ding EST at isang steel needle. Ibinigay ni Daimyong ang EST kay Lee Tae-go at sa kapitan para pag-aralan, habang maingat niyang pinagmamasdan ang steel needle. Sa puntong ito, naalaala ni Minwoo na ang mga barya ay may maliliit na butas at marahil. Ang steel needle na ito ay ang tool na ginagamit ni Kim Yang-soo upang dumaan sa mga butas. Sinabi ni Lee Chun-ja kay Daimyong na maghanap sa silid para sa anumang patag na ibabaw na may mga butas. Mabilis na tumingin sa paligid si Daimyong at natuklasan ang isang bagay sa lamesa. Totoo nga, ikinonekta ni Kim Yang-soo ang mga butas sa mga barya. Hindi nila inaasahan, natuklasan ng gwardya na ang kamera ay nagalaw. Agad na inutusan ng kalihim ang mga tao na maghanap ng nanghihimasok. Nagkataon na narito rin si Jo Windal ngayong gabi, kaya nakisali rin siya sa paghahanap kasama ang grupo ni Daimyong. Alam niyang nabuking siya, kaya mabilis siyang tumakas dala ang lihim na sulat. Nang tingnan ng kapitan ang AKST, mga video lamang ito ng isang babae. Tila walang kinalaman ito sa mga barya. Iniwan ni Ben ang silid, hindi man lang niya na-off ang computer. Pagkatapos, pumasok si Jo Windal. Nang pumasok siya, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na babae. Agad siyang lumapit sa computer at nalaman na sa lahat ng oras, ang kanyang kapatid na babae na nakikipag-usap sa kanya ay isang peking video na ginawa ni Kim Yang-soo. Sa video, sinabi pa ni Kim Yang-soo na hindi dapat malaman ni Jo Windal na nag-log out ang kanyang kapatid na babae. Kung hindi siya susundin ni Jo Windal. Naramdaman ni Jo Windal na uminit ang ulo niya. Humigpit ang hawak niya sa kanyang mga kamay at marahas na tinanong ang kalihim kung sino si Kim Yang-soo na nagpadala sa LA upang hawakan ang kanyang kapatid na babae. Nang makita ang galit ni Jo Windal, natakot ang kalihim at sinabing ang pangalan ng Japanese killer ay Sota. Sa sandaling natapos niyang magsalita, agad na pinatay ang kalihim gamit ang isang balpe. Nagalit si Jo Windal, handa nang magiganti para sa kanyang kapatid na babae. Pagdating sa bahay ni Lee Chun-ja, pagkatapos ng pagsasali ni Jin Lee, nag-usap ang lahat. Ang pag-unlad ng pagbuwag sa lihim na sulat ay napakabilis. Sa lalong madaling panahon, nalaman ng lahat na ang kayamanan ay nasa Gongju Astronomical Observatory at ang mga guhit mula sa barya ay bahagi ng Big Dipper. Ito ay nangangahulugan na kapag lumitaw ang konstelasyon na ito sa kalangitan, ang posisyon na tumutugma sa dulo ng konstelasyon sa obserbatoryo ay ang lokasyon ng kayamanan. Agad na kinalkula ni Lee Chun-ja ang direksyon ng paggalaw ng konstelasyon at nalaman na ngayong gabi ang konstelasyon ay lumitaw sa kalangitan sa obserbatoryo. Habang naghahanda ang lahat na pumunta sa Gongju, biglang natuklasan ni Jin Lee ang ilang kakaibang bagay. Ang lihim na sulat ay nagbanggit din ng isang pulang bato, ang Immortal Jade. Sinasabing ang Immortal Jade ay nasa kayamanan din kung maihawak sa bato na ito at susunugin ito, magiging immortal siya. Nag-isip-isip si Lee Tae-go at sinabing marahil ay hinahanap ni Kim Yang-soo ang kayamanan para sa immortalidad. Ngunit nagulat si Lee Chun-ja dahil hindi maaaring maging immortal ang mga tao. Ang lahat ng ito ay nabibilang sa kategorya ng science fiction. Sa sandaling ito, sinabi ni Daimyong na naniniwala siya na umiiral ang Immortal Jade dahil ang propesor na si Huang ay binigyan ng isang monghe sa isang templo. Tinawagan para hanapin ang Immortal Jade para sa kanya. Pagkatapos nito, inutusan ni Kim Yang-soo si Jo Windal na patayin siya. Sinabi ni Daimyong sa kanyang mga kasamahan na pumunta muna sa Gongju at kailangan niyang pumunta sa templo upang kumpirmahin ang ilang mga bagay. Sa sandaling ito, ipinadala ni Kim Yang-soo ang pulisya upang i-block ang obserbatoryo. Sinasabing may natagpo ang pampasabog at pinalayas ang lahat ng mga turista. Ngayon ang tadhana niyang araw para maging immortal. Tumawa si Kim Yang-soo ng baliw habang naghihintay ng gabi. Bago pumunta sa obserbatoryo, pansamantalang humiwalay si Daimyong sa koponan. Pumunta siya sa templo upang kumpirmahin ang isang bagay. Matapos makuha ang sagot, malungkot ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, dumating ang kapitan at ang iba pa sa Gongju at natuklasan na sinakop ni Kim Yang-soo ang obserbatoryo. Dahil binayaran niya ang pulisya ngayong gabi upang magsinungaling na nakatanggap sila ng tip na may naglagay ng mga pampasabog sa loob at inilikas ang mga turista. Ipinapakita nito na napakahirap para sa kanila na lumapit doon. Kailangan ni Minwoo na hilingin sa kapitan na mag-isip ng paraan upang mapigilan si Kim Yang-soo sa pagkuha ng Immortal Jade. Pagkatapos niyang patayin ang telepono, sinimula ng kapitan na utusan ang lahat na kumilos. Hiningi niya kay Lee Chun-ja na gumawa ng peking e-card para sa lahat at nagpalit din ng anyo ng sasakyan para sa planong ito. Ang plano ng kapitan ay magmaneho sa restricted area muna, ngunit dumating si Daimyong sa Gongju sa bandang huli at walang peking e, kaya nakilala siya ng pulisya sa daan. Agad na iniulat ng pulisya ang balita kay Kim Yang-soo. Si Kim Yang-soo ay nagpadala ng hitman na si Sota upang asikasuhin si Daimyong. Sa lalong madaling panahon, isang mabilis na kotse ang bumangga sa driver's seat ni Daimyong mula sa gilid. Hindi nakahanda si Daimyong. Ang malakas na banggaan ay nagdulot ng pagdurugo sa kanyang ulo
gulo at panandalian siyang nawalan ng malay. Nang hawakan ni Sota ang kanyang kutsilyo upang tapusin si Daimyong, lumitaw si Jo Hyundal sa malayo. Nang tumunog ang spring ng ballpen, masama ang tingin ni Jo Hyundal kay Sota. Kahit na hindi siya nagsalita, nagalit pa rin si Sota kay Jo Hyundal. Agad na nagkasagupaan ang dalawa. Bilang mga top killer, sina Jo Hyundal at Sota ay magkapantay. Ngunit ang pagkakaiba ay may galit sa puso ni Jo Hyundal dahil sa pinsala sa kanyang kapatid na babae. Hindi nagtagal, pinindot niya si Sota sa lupa at matinding sinaktan. Hanggang sa marinig niya ang sirena ng pulisya sa malayo, mabilis na tumakas si Sota. At si Jo Hyundal, sinira niya ang bintana ng kotse ni Daimyong at naglagay ng isang matalim na sandata sa kotse. Sinabi niya kay Daimyong na putulin ang seatbelt na hindi na gumagana at tumakas bago dumating ang pulisya. Biglang nagkaroon ng aksidente si Daimyong at hindi siya makasama sa koponan. Nang makita ito ng kapitan, hindi niya ito ipinagpaliban. Sinimulan niyang utusan ang mga miyembro na magkahiwalay na kumilos. Sa sandaling ito, dumating ang Explosive Ordnance Disposal Team. Nakita ni Chang-hun ang isang junior na may magandang relasyon sa kanya sa koponan. Tuwang-tuwa ang kapitan. Agad siyang nagbigay ng isang espesyal na misyon kay Chang-hun. Pagkatapos, ang kapitan at si Jin Yeri ay magkasamang dumukot ng mga volunteer na umalis sa mga turista. Magpapalit sila ng damit at sisingit sa restricted area. Sina Minwo, Go at ang kanilang grupo ay gagawa ng isang flare incident sa daanan ng mga turista. Habang magulo ang sitwasyon, tahimik silang sisingit sa loob. Bumalik si Sota sa obserbatoryo at nagulat ng sitwasyon kay Kim Yang-soo. Sinabi niya na dahil sa biglaang paglitaw ni Jo Hyundal, nasira ang kanyang plano na gawing ginto si Daimyong. Nang marinig ito, tila naintindihan ni Kim Yang-soo. Lumalabas, trader pa rin si Jo Hyundal. Ngunit ngayon ay wala nang mahalaga. Sa lalong madaling panahon, sasalubungin niya ang immortalidad. Ito ang pinakamahalagang bagay. Isinuot ni Kim Yang-soo ang mabigat na anti-explosive suit. Hinayaan niya ang ilang mga pinagkakatiwalaan niyang tao na pumunta sa harapan ng obserbatoryo. Inutusan niya ang isang tao na ayusin ang signal jamming device at pagkatapos ay kinuha niya ang isang computer at drone. Nakita niya ng malinaw ang bahagi ng Big Dipper at ang buntot nito na tumuturo sa obserbatoryo. Tuwang-tuwa si Kim Yang-soo, ito ang oras na lalabas ang kayamanan. Isang drone ang naghanap sa kalangitan sa huli at natagpuan ang konstelasyon na eksaktong kapareho ng guhit ng butas ng barya sa isang bundok. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang mga tauhan upang magulat na ang kapitan at si Daimyong ay matagumpay na nakapasok sa restricted area. Ngunit si Kim Yang-soo ay nakikipaglaban sa oras. Pagkatapos niyang italaga ang mga gawain sa kanyang mga tauhan upang dakpin sila, agad siyang pumunta sa target na lokasyon kasama ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng aksyon, nasugatan sina Lee Tae-go at Minwo. Hindi maaaring iwanan ni Minwo si Lee Tae-go, ngunit hinahabol pa rin sila. Ang sitwasyon ay lubhang mahirap. Kailangan ni Lee Tae-go na sabihan si Minwo na tumakas muna dahil hindi niya gustong gumawa ng isa pang bagay na nakakahiya kay Minwo. Hindi naintindihan ni Minwo ang sinabi niya. Ngunit nasa harap na nila ang kaaway, kaya hindi nagtanong si Minwo at hindi umalis. Nagpumilit siyang tumayo sa tabi ni Lee Tae-go upang protektahan siya. Dumating sina Jo Hyundal at ang kanyang mga tauhan. Pinatulog ni Chang-hun ang kanyang junior sa pamamagitan ng pisikal na aksyon at sinuot ang kanyang anti-explosive suit. Pumunta siya sa obserbatoryo. Hindi niya tinago ang kanyang intensyon na hayaan ang lahat na malaman na pumasok siya sa restricted area. Sa lalong madaling panahon, natuklasan ng Explosive Ordnance Disposal Team ang ginawa ni Chang-hun. Agad nilang ipinagbigay alam sa pulisya na arestuhin siya. Dahil sa agresibong paggalaw ni Chang-hun, naakit niya ang lahat ng mga pulis. Lumikha ito ng pagkakataon para kay Daimyong na matagumpay na makasama ang lahat. Pumunta siya sa harap ng obserbatoryo at ginaya ang mga galaw ni Kim Yang-soo upang matukoy ang posisyon ng Big Dipper. Itinuro niya ang tuktok ng obserbatoryo at pagkatapos ay natagpuan niya ang lokasyon ng kayamanan na nakatago sa isa pang bundok. Pagkatapos ng isang mahirap na labanan, sa huli, natalo ni Minwo at ng kapitan ang lahat ng mga tauhan ni Kim Yang-soo. Nang aalis na sila, dumating ang pulisya. Agad na nagpasya ang kapitan na hayaang umalis si Minwo at manatili sila ni Lee Tae-go. Kailangan lang ni Minwo na sumunod at bumalik sa command car ni Lee Chang-ja. Hanggang ngayon, 7 miyembro ng koponan ang nawala. Ang kapitan at si Chang-hun ay naaresto. Si Lee Tae-go ay dinala sa ospital. Natagpuan ni Daimyong ang lokasyon ng kayamanan at sinabi sa iba pang mga miyembro ng koponan ang isang nakakatakot na balita. Ayon sa monghe, ang Immortal Jade ay hindi talaga maaaring magbigay ng immortalidad sa mga tao. Sa halip, maglalagay ito ng buhay sa panganib. Ang immortalidad ay isang mystical na kulay sa alamat lamang, kasama ang kasakiman ng tao. Untag-untag na naging immortalidad. Kaya nais ni Daimyong napigilan si Kim Yang-soo sa pagpasok. Hindi naintindihan ni Lee Chang-ja, kung ganoon, hayaan na lang si Kim Yang-soo na malibing sa kayamanan. Sa anumang paraan, marami na siyang nagawang masamang bagay sa buhay na ito. Ngunit umiling si Daimyong. Kahit nagaano siya kasama, kailangan pa rin siyang parusahan ng batas. Sa ganitong paraan lamang maipapakita ang kanyang mga krimen sa publiko at makapaghihiganti sa kanyang ama na namatay ng trahedya. Habang nagsasalita siya, ang command car ay dinala sa paanan ng bundok. Wala nang daan sa unahan. Bumaba si Daimyong at umakyat
paakyat sa bundok. Nang dumating siya sa pasukan ng kayamanan, natuklasan niya na ang lugar ay isang gulo. Namatay ang mga tauhan ni Kim Yaung-su. Nakikita ni Jo Hyun-dal na nakatayo siya sa gitna ng grupo, handa nang tapusin ang kanyang buhay. Kanina lang, sinundan ni Jo Hyun-dal si Kim Yaung-su dito. Nang hawakan niya ang Immortal Jade, tuwang-tuwa siya, ngunit agad siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pinatay ni Jo Hyun-dal si Sota at ang iba pa, habang hawak ang Immortal Jade. Si Kim Yaung-su ay nasugatan ng malubha. Ngunit sa huling sandali, hindi pa rin nagsisisi si Kim Yaung-su tungkol sa kanyang kapatid na babae. Kahit na isang hininga na lang ang natitira, gusto pa rin niyang hawakan ang Immortal Jade. Nagpaliwanag si Jo Hyun-dal kay Daimyong. Dati siyang nagtatrabaho para kay Kim Yang-su at sinira ang pamilya ni Daimyong. Ngayon ay oras na para magbayad. Ngunit agad siyang pinigilan ni Daimyong. Sinabi niya kung gusto talaga ni Jo Hyun-dal na magbayad para sa kanyang mga kasalanan, hindi dapat niya piliin ang sakripisyo, kundi dapat niyang piliin na mabuhay at magdusa. Umiyak si Jo Hyun-dal, inilapag ang kanyang baril at lumuhod sa harap ni Daimyong. Kaya, dahil sa paglitaw ni Jo Hyun-dal, nalutas ang banta mula sa Immortal Jade. Pagkatapos, binawi ng kapitan ang mga mahalagang artefact sa kuweba at inaresto ang lahat ng mga opisyal na tumanggap ng suhol mula kay Kim Yang-su. Sa ilalim ng impluensya ni Daimyong, kusang loob na sumuko si Jo Hyun-dal. Inilantad niya ang kanyang mga krimen at ang mga krimen na ginawa niya at ni Kim Yang-su. Nagsisi siya sa bilangguan sa buong buhay niya. Tungkol naman kay Skunk, inayos ng kapitan ang kanyang pagkakakilanlan upang maging isang art thief na kinuha ang mga artefact mula kay Kim Yang-su bago ang lahat. Siya ay nananatiling malaya, hindi pa siya nahuli at naisumite sa hustisya. Nagpasya ang kapitan na hayaan siyang manatiling misteryo dahil ang Team 5 na itinatag upang harapin si Kim Yang-su ay malapit ng matunaw. Bago sila maghiwalay, sinabihan ng kapitan ang lahat na bumalik sa kanilang mga orihinal na posisyon at itago ng maigi ang kanilang pagkakakilanlan. Kung ang pambansang kultural na pamana ay nasa panganib, magsasama-sama pa rin sila. Tumawa si Minwo habang tinitingnan ang walang laman na upuan sa tabi niya. Ang upuan na iyon ay orihinal na para kay Ichigo. Nakakalungkot na hindi siya dumating. Balikan natin ang isang araw bago nito. Pumunta si Minwo sa ospital upang bisitahin si Ichigo, ngunit nakauwi na siya. Binigyan ng nurse si Minwo ng isang sulat. Ito ang iniwan ni Ichigo para sa kanya. Sa liham, isinulat niya, hindi siya iniwan ng kanyang ama, kundi namatay siya habang inililigtas siya. Sa totoo lang, mahal na mahal siya ng kanyang ama. Ngumiti si Minwo. Isang bagay na naipon sa kanyang puso ay biglang nawala. Sa dulo ng pelikula, ibinigay ni Daimyong ang Immortal Jade sa templo upang aliwin ang kaluluwa ng kanyang ama. 3 taon pagkatapos, isang gabi, nagtipon ang lahat ng miyembro ng koponan upang uminom. Sinabi nila na nawala na si Daimyong. Sa ilalim ng dahilan ng pagliban, nawala siya ng kalahating taon. Biglang tumunog ang kanilang lihim na telepono na matagal nang walang ingay. Ang tawag ni Skunk. Umiti ang lahat at sunod-sunod na sumagot sa tawag. Pumunta sila sa lugar kung saan tinipon ni Skunk ang koponan. Sa sandaling ito, sa isang warehouse, isang grupo ng mga tao ang nagpupuslit ng mahalagang kultural na pamana sa dilim.